Nang mamatay ang babaeng ito, umalis agad ang kanyang kaluluwa sa katawan, at ang madugong lupa ay biglang namulaklak ng mga rosas na umakay sa kanya sa pintuan ng impyerno. Hindi siya nag-atubiling pumasok nang hindi nalalaman na nagkamali siya ng pinuntahan. Sa halip na mapunta sa huwad na impyerno, napunta siya sa impyernong pumapatay ng tao dahil sa pagkakamali ng sistema ng paghatol sa kasalanan. Dito, hahatulan at parurusahan nila ang mga nagkamali noong nabubuhay pa ng walang pagsisisi. Ngunit sa isang matuwid na hukom tulad ni Kang Bitna, hindi siya kasama sa kanila. Namahinga siya ng hindi makatarungan at wala sa listahan ng mga dapat hatulan dito. Ngunit hindi pinansin ni Hukom Zuchian ng impyerno ang kanyang mga paliwanag. Siya mismo ang nagparusa kay Bitna, pinukpok ang isang selyo ng paghatol sa kanyang noo na nagpatunaw sa kanyang katawan sa usok. Agad pagkatapos nito, lumabas ang pinuno ng impyerno, si Enlian, dahil nagbigay si Hukom Zuchian ng maling hatol ng walang kasalanan si Bitna. Ang parusa para sa kanya ay bumalik upang parusahan ang kasamaan, parusahan ang 1-0 mamamatay tao na hindi nagsisisi at hindi karapat-dapat ng awa. Ang gawaing ito ay dapat gawin sa anyo ng isang tao. Ang kaluluwa ni Hukom Zuchian ay kailangang pumasok sa katawan ni Bitna, at maging ang assistant na si Valak ay kailangang sumama upang makumpleto ang misyong ito. Matapos pumasok ni Hukom Zuchian sa katawan ni Bitna, nagkaroon siya ng paglilitis kinabukasan. Ang akusado sa pagkakataong ito ay isang lieutenant ng pulisya na nagngangalang Handaon. Inakusahan siya ng pananakit ng iba, ngunit iginiit na siya ay inosente, dahil noong araw na iyon ay inaresto ni Daon ang isang suspect na sumalakay sa isang mamamayan at tumakas. Kinabukasan, idinemanda ng suspect si Daon para sa pananakit na nagdulot ng kanyang pinsala, na sinasabing madaling makahuli si Daon nang hindi gumagamit ng labis na puwersa. Sa paglilitis na ito, patuloy na inakusahan ng taga-usig si Daon, ngunit alam na alam ni Bitna na malapit ang relasyon ng taga-usig at ng pamilya ng suspect. Dahil mayroon siyang gagawin, gustong tapusin ni Bitna ang paglilitis na ito ng maaga, at pinayagan niya si Daon na magbigay ng kanyang huling pahayag. Sinabi ni Daon na pinagsisisihan niya ang gabing iyon, kung alam lang niyang hahatulan siya, iba na sana ang ginawa niya. Dapat mas naging mahigpit ako sa kanya, at nang marinig ito, nagulat si Bitna. Hindi nagsisisi si Daon dahil pakiramdam niya ay wala siyang ginawang mali. Pagkatapos nito, pinasiyahan ni Bitna na palayain si Daon, na ikinagulat niya at ikinatuwa rin dahil naunawaan niya ang kanyang pagkadismaya. Ngunit sinabi ni Bitna na hindi niya pinapansin ang mga kwento ng mga inapi dahil ang pangunahing layunin niya ay dalhin ang masasamang tao sa impyerno. Nagmamadaling pumunta si Bitna sa simbahan, kung saan nagdarasal ang isang babaeng nagngangalang Daon. Si Bitna ang hahawak sa susunod niyang paglilitis. Ang pinag-uusapan ay nagsumite si Daon ng petisyon para sa pagpapawalang sala sa kanyang kasintahan, kahit na walang awa siyang inabuso nito. Nagulat talaga si Bitna nang patawarin ni Daon ang ginawa niya. Ginawa ito ni Daon dahil sa takot sa bastos na iyon. Natatakot siya na paglabas niya ng kulungan ay hahanapin niya siya at ang kanyang pamilya para maghiganti, kaya ayaw ni Daon na makialam si Bitna sa bagay na ito. Ngunit hindi madaling sumuko si Bitna dahil ang bastos na iyon ang kanyang target. Dadalhin niya ito sa impyerno upang hatulan. Dahil patuloy siyang ginagambala ni Bitna, agad na ipinagbigay alam ni John ang pulisya. Doon, ipinaliwanag ni Bitna na isa rin siyang hukom. Pagkatapos ay gustong suriin ng pulisya ang kanyang ngunit hindi niya ito dala, kaya inaresto nila si Bitna at dinala sa istasyon dahil mayroon siyang sertipiko ng delusional disorder sa kanyang bag. Nang nagkataon, dinala si Bitna sa istasyon kung saan nagtatrabaho si Daon, at dahil doon, mabilis siyang napalaya matapos ang ilang kumpirmasyon mula kay Daon. Kinabukasan, naganap ang paglilitis ng bastos na si Jongjun. Inakusahan siya ng pag-atake sa kanyang nobya na si Jeon ng 3 beses sa loob ng 2 buwan at pati na rin sa pagkulong at pagbabanta rito. Inamin ng abogado niya ang pag-atake, ngunit itinanggi ang anumang banta na kinumpirma sa liham ni Jeon. Sumunod, ipinakita ng taga-usig ang mga larawan ng pang-aabuso kay Jeon na ikinagalit ng lahat ng naroroon sa paglilitis. Sinabi ni Jongjun na nagalit siya noon dahil sa pagnanais nitong makipaghiwalay at hindi niya rin naman binantaan ito pagkatapos. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa makipaghiwalay kay Jeon dahil mahal na mahal ko siya, hindi iyon banta kundi isang pakiusap. Nakita ni Bitna ang peking luha niya na talagang nakakainis at pagkatapos ay inirekomenda ng taga-usig ang isang taong pagkakakulong para sa kanyang mga ginawa. Sa huli, alam ni Jongjun na hindi na niya makikita si Jeon at patuloy siyang nagsasabi na mahal niya ito. Umiti si Bitna ng may paghamak dahil alam niya ang tunay na ugali ng lalaking iyon at pagkatapos ay nakipagkita siya sa kanya sa huling paglilitis. Sa labas, lumapit si Jongjun upang humingi ng tawad sa mga magulang ni Jeon, ngunit binigyan niya ang mag-asawa ng ngiti na may mapanuksong tingin, nasaksihan din ni Daon na nakatayo malapit ang lahat. Agad pagkatapos, hinanap niya si Bitna upang pag-usapan ito, at kumbinsido siyang kung palalayain ang lalaking iyon ay magkakasala muli siya.
Gusto ni Daon na ipataw ni Bitna ang pinakamataas na sentensya sa lalaki. Ngunit gusto niyang kausapin muna ang mga magulang ni John bago magpasya. Sinabi ng mga magulang ni John na humingi siya ng tawad sa amin, ngunit nagtanong siya tungkol kay John na may nakakatakot na tingin sa kanyang mga mata. Ang kanyang ugali ay ganap na naiba sa harap niya. Tungkol naman sa liham na isinulat ni John na humihingi ng hindi pagpaparusa kay John, naniniwala ang kanyang mga magulang na natakot si John matapos siyang pagbantaan ng lalaki. Natatakot ang bata na hindi siya makukulong ng matagal, at kapag lumabas siya sa bilangguan ay ipagpapatuloy niya ang kanyang paghihiganti. Iyon ang dahilan kung bakit isinulat niya ang liham na iyon. Ang mga magulang ni John ay kumbinsido na gagawin iyon ng bastos na si John, at mumiti si Bitna ng may kasiyahan dahil ito ang tunay na target na hinahanap niya. Pagkalipas ng ilang araw, naganap din ang huling paglilitis ni Jongjun, at inilahad ni Bitna ang mga kapuri-puring gawin ng pang-aabuso ni Jongjun. Isinasaalang-alang ang katotohanan na humingi ng awa ang biktima at nangako si Jongjun na magbabago, muling isasaalang-alang niya ito. Biglang sinabi ni Bitna na nagsisi si Jongjun sa kanyang mga ginawa, at dahil doon ay pinatawan lamang siya ng multa na 3 milyong won sa halip na makulong. Ang lahat ay nagalit nang marinig ang walang kabuluhang hatol na ito, ngunit para kay Bitna, lahat ay ayon sa kanyang plano. Agad pagkatapos, hinanap siya ni Daon upang tanungin ang dahilan, ngunit sinabi ni Bitna na sinusunod lamang niya ang batas dahil pinatawad na ng biktima ang umaatake. Ipinahiwatig ni Bitna na makakatanggap din siya ng nararapat na parusa, ngunit para kay Daon, hindi niya matanggap ang ganoong gaanong hatol. Nang gabing iyon, pumunta ang mga magulang at si Daon sa silid ni John. Gusto nilang dalhin ang kanilang anak na babae pa uwi, ngunit ayaw niya. Sa pamamagitan ng kanyang mahiwagang salamin, nalaman ni Bitna ang mga ginawa ni Jongjun. Tila gusto niyang maghiganti kay John, at iyon din ang hinihintay ni Bitna. Nang gabing iyon, pumunta si Jongjun sa bahay ni John at mabilis na binuksan ang pinto bago pa siya makakilos. Pagpasok niya sa loob, nagsimula siyang ipakita ang kanyang tunay na pagkatao. Binugbog niya si John habang nagmamakaawa ito. Matapos siyang pahirapan, walang awa siyang umalis, at tila gusto ni John na palayain ang sarili. Nakatayo sa labas, naghihintay si Bitna sa kanyang biktima. Tinawag niya ang bastos na si Jongjun na lumapit, na may pamilyar na espada sa likod niya. Habang aatakehin na niya sana ito, biglang lumitaw si Daon, na pumigil sa nakaplano na ni Bitna. Lumapit agad si Daon para bigyan ng babala si Jongjun na lumayo kay John. Susuntukin na sana niya ito, ngunit pinigilan siya ni Bitna, at sa parehong sandali ay dumating din ang pulisya. Agad nilang inaresto ang lalaki sa hinalang minamanmanan si John, at pagkatapos noon ay agad silang nagtungo sa bahay ni John. Sa kabutihang palad, dumating sila sa tamang oras upang iligtas siya mula sa bingit ng kamatayan, at si John ay humingi lamang ng tawad sa kanyang mga magulang para sa kanyang kapusukan. Sa istasyon ng pulisya, itinanggi ng bastos na si John ang lahat. Inamin niyang pumunta siya sa bahay ni John, ngunit hindi niya ito sinaktan. Dahil tapos na ang panahon ng pagkakakulong, pansamantalang pinakawalan siya ng pulisya. Binabantayan lamang nila ang bawat kilos niya bago magkaroon ng konkretong ebidensya. Pagkalipas ng ilang araw, nagpanggap si Bitna bilang si John, at pagkatapos ay nagpadala siya ng text message upang makipagkita kay John sa isang abandonadong apartment sa Cheondong Road. Agad siyang pumunta doon nang walang anumang pag-iingat. Dahan-dahang bumaba si Bitna mula sa itaas, ikinagulat ni John. Dito, gusto niyang tingnan kung talagang nagsisisi siya sa kanyang ginawa, ngunit iniiwasan niya ang tanong na iyon. Nang makita si Bitna na may hawak na espada ay natakot siya, at sinubukan niyang tumakas, ngunit paglabas niya ng gate ay ibang mundo ang lumitaw. Ito ang sariling mundo na inihanda ni Bitna para sa kanya. Gagampanan niya ang papel ng kanyang kasintahan, at pakikitunguhan niya ito sa paraan ng pakikitungo niya kay John. Sinimulan ni Bitna na pahirapan si John mula sa kanyang kaluluwa hanggang sa kanyang katawan. Kung ano ang tiniis ni John sa nakaraan ay kailangan niyang maranasan ng buo. Nadesperado siyang magpakamatay at ibinalik siya ni Bitna sa katotohanan dahil ito ang huling hatol para sa kanya. Ibinunyag ni Bitna kay Jongjun na siya ang demonyo at dumating siya rito na may misyon na parusahan ang mga taong tulad niya. Agad pagkatapos, tinawag niya ang team ng paglilinis ng eksena para maghanda sa trabaho. Sinamantala niya ang pagkakataong ito para saktan siya, ngunit paano niya magagawa iyon? Gamit ang isang kamay, binuhat siya ni Bitna sa ere, at pagkatapos ay tinapos ang buhay niya gamit ang espadang nagmula sa impyerno. Agad pagkatapos, naglagay siya ng selyo sa kanyang noo, at iyon ang huling hatol para sa mga tulad niya. Kinabukasan, pagdating ng pulisya, ang bangkay ni Jongjun ay nakita sa harap ng tarangkahan, at sa loob ng pinangyarihan, lahat ng bakas ay nabura na parang walang nangyari. Ang kinagulat ng pulisya ay ang kakaibang selyo sa noo ni Jongjun, na sa lumang Griego ay nangangahulugang impyerno. Walang nakakaalam kung sino ang gumawa nito at kung ano ang layunin ng selyong iyon. Nang gabing iyon, pinuntahan ni Bitna si Daon sa kanyang tirahan, na labis niyang ikinagulat, nagdala pa siya ng beer at pulutan para anyayahan siyang magkwentuhan. Ang pakikipagkaibigan sa isang pulis tulad ni Daon ay talagang kapakipakinabang para kay Bitna, dahil dito ay mas madali siyang makakahanap ng mga target na parurusahan.
Tinatanong siya ni Bitna kung mayroon siyang mga kaso na hindi pa nalulutas kamakailan o kung mayroon siyang mga suspect na hindi pa nahuhuli. Inamin ni Daon na marami, ngunit hindi niya maaaring ibunyag ang mga ito, kaya sinadya ni Bitna na lasingin siya upang makakuha ng impormasyon. Pagkatapos ng ilang inuman, nagpasya si Daon na sabihin kay Bitna, ngunit gusto niyang huwag niyang sabihin ito sa iba. Biglang inamin ni Daon na nakapatay na siya ng tao, hindi lang isa kundi 3 pa nga, noong bata pa ako. Sinaksak ko sila ng kutsilyo at amoy dugo pa rin ako hanggang ngayon. Nagulat talaga si Bitna at nagtanong kung nakakaramdam siya ng pagkakasala tungkol doon. Sinabi ni Daon na kung patay na sila, walang silbi ang paghingi ng tawad. Sinabi ng kanilang pamilya na hindi nila ako kailanman patatawarin. Inamin ni Daon na karapat-dapat siyang mamatay sa kasalanang iyon. Nagtaka si Bitna kung maaari ba niyang makilala ang kanilang pamilya, at sinabi ni Daon na katabi niya ang isa sa kanila. Pagkatapos niyang magsalita, bumagsak si Daon sa mesa ng inuman at bumuhos ang kanyang mga luha na tila nagsisisi. Kinabukasan, paggising ni Daon, madaling araw pa, lumabas siya at nakita si Bitna na naghihintay na roon nang hindi niya namalayan. Dito, gusto niyang malaman kung totoo ang sinabi niya kahapon. Naalala ni Daon at umaasa siyang pananatilihing lihim ni Bitna iyon para sa kanya. Sa pamamagitan nito, alam na rin niyang totoo iyon at agad na inilabas ni Bitna ang kanyang espada at sinaksak ng nakamamatay si Daon. Agad siyang bumagsak, habang si Bitna naman ay ngumiti ng may kasiyahan tulad ng dati. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Baen, ang tagapamahala ng impyerno. Kinumpirma ni Baen na hindi nagkasala ang lalaking iyon. Dahil sa maling pagpaparusa, nabuhay muli si Daon, at si Bitna naman ay parurusahan ng isang taong kailangan niyang makapatay ng 20 tao. Kung hindi niya matapos ang misyon, mamamatay siya. Pagkatapos umalis ni Baen, nagising si Daon, at dahan-dahang gumaling ang kanyang mga sugat na parang hindi kailanman nangyari. Nagulantang siya at hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari at bakit sinubukan ni Bitna na patayin siya. Hindi siya nagsalita at inabot ang kanyang kamay upang arestuhin siya ni Daon. Sa istasyon ng pulisya, isinalaysay ni Daon ang lahat sa lahat. Ngunit paano sila maniniwala kung wala siyang anumang ebidensya na magpapatunay na sinaksak siya ni Bitna? Inakala nilang hindi pagising si Daon at nagsasalita lang siya ng kung ano-ano. Kaya humingi ng tawad ang pulisya kay Daon at inalis ang posas para makauwi siya. Nagpatingin si Daon sa doktor para suriin ang kanyang kalusugan. Naaalala pa rin niya ng napakalinaw na sinaksak siya ni Bitna nang nakamamatay. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit nawala ang sugat, at sinabi ng doktor na nagkakaroon siya ng delusional disorder dahil sa alak. Agad pagkatapos, hinanap ni Daon si Bitna para magtanong, at dito ay inihayag din niya ang kanyang tunay na pagkatao bilang isang demonyo. Para patunayan sa kanya na totoo ito, ginamit ni Bitna ang kanyang supernatural na kapangyarihan na labis na ikinatakot ni Daon. Alam ni Bitna na kung ikukwento ito ni Daon, walang maniniwala, kaya pinayuhan niya itong huwag nang mag-aksaya ng oras. Nang gabing iyon, may isang pamilya na pauwi na at kailangan ng asawa na magmaneho dahil lasing na lasing ang kanyang asawa. Sa isang sandali ng kapabayaan, bumagsak ang sasakyan sa gitna ng lawa. Dito nagising ang asawa at sinabi sa kanyang asawa na ilabas muna ang kanilang anak sa labas sa pamamagitan ng sunroof. Pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, nagpasya siyang gawin ito at matagumpay na naiahon ang kanyang anak sa pampang ng ligtas. Pagkatapos noon, bumalik siya upang iligtas ang kanyang asawa na nakulong sa sasakyan. Kahit na sinubukan niya ng husto, walang paraan para mailabas siya. Kaya bumalik siya sa pampang upang humingi ng tulong, habang ang masamang asawa ay hindi nakatakas mula sa bingit ng kamatayan. Matapos ang kanyang pagkamatay, galit na galit ang biyenan, at sinisi niya ang lahat ng kasalanan sa kanyang manugang. Hindi niya pinayagan ang manugang na makita ang kanyang apo, kaya dinala ng manugang na si Jiadong ang kanyang biyenan sa korte upang ayusin ito. Sa katunayan, si Jiadong ay stepmother lamang ng batang si Jaeho. 6 na buwan pa lamang siyang kasal sa ama ni Jaeho. Sa paglilitis, inihayag ng biyenan kay Bitna na si Jiadong ay may asawa na noon, at isang araw, bigla itong namatay at namana ni Jiadong ang buong apartment. Ngayon naman ang anak niya, at pinaghihinalaan niya na may balak si Jiadong na agawin ang pera sa siguro. Pagbalik sa opisina, natuwa si Bitna dahil ito ang susunod niyang target. Iimbestigahan niya kung totoo nga ang sinabi ng biyenan tungkol kay Jiadong. Dito, paulit-ulit na sinasabi ni Bitna na, ako ang demonyo, kung ayaw mong mamatay, huwag mo akong gambalain. Ngunit gusto ni Daon na bigyan siya ni Bitna ng pagkakataong hanapin ang sagot, kung sino siya at bakit niya siya pinatay. Ngunit inutusan siya ni Bitna na umalis at huwag nang magsalita ng kalokohan. Kinabukasan, pumunta si Bitna sa paaralan kung saan nagtuturo si Jiadong. Doon, ikinuwento ni Jiadong kay Bitna ang lahat. Si Jaeho ay aking kaklase noong nakaraang taon, nang malaman kong namatay ang kanyang ina, dahil sa malubhang sakit noong siya ay 2 taong gulang pa lamang. Nakisimpatya ako sa sitwasyong iyon at sinimulan kong kausapin nang mas madalas ang tatay ni Jaeho, at mula noon ay minahal ko na siya. Talagang masayang panahon iyon, kahit 6 na buwan pa lang kaming kasal.
Ang aking biyenan ay iniwan ang aking asawa dati, at pagkatapos ng 30 taon ay nagpakita siya at humiram ng maraming pera sa kanya. Inagaw niya si Jae-ho mula sa akin dahil sa pera ng siguro. Hindi ko hahayaan na agawin niya si Jae-ho, kahit hindi ko siya tunay na anak ay palagi ko siyang tinuturing na sarili kong anak. Nang lumabas si Bitna, naghihintay na si Daon doon. Naramdaman niya ang inis dahil palagi siyang sinusundan nito. Si Daon ay basta na lang sumakay sa kotse ni Bitna, at si Bitna naman ay napailing na lang sa lalaking ito. Hindi nagtagal, pinuntahan ni Bitna at Daon ang biyena ni Bitna upang kumuha ng impormasyon. Sinabi ng biyena na nakita niya si Bitna na nangangaliwa sa araw mismo ng libing ng kanyang anak. Sa mga sumunod na araw ay hindi man lang inalagaan ni Bitna si Jae-ho, binigyan niya ang bata ng 5,000 won at nag-order ng pagkain nang hindi umuwi sa loob ng 2 araw. Ngunit paano maniniwala si Bitna sa isang panig na kwento? Sa pamamagitan ng iginuhit na larawan ni Jae-ho, naramdaman ni Bitna na may kakaiba. Tinanong niya ng paulit-ulit at isinaysay ng bata ang lahat ng nangyari sa gabi ng aksidente. Matapos lasing na lasing ang kanyang ama ay nilagyan ng pandikit ng kanyang madrasta ang seatbelt. Dahil doon, hindi nakalabas ang ama ni Jae-ho at sinarado pa ni Daon ang sunroof na may masamang intensyon. Paulit-ulit na nagmakaawa si Jae-ho na iligtas ang kanyang ama, ngunit paano mangyayari iyon? Binantaan pa niya na papatayin ang lola ni Jae-ho kung hindi susundin ng bata ang kanyang sinasabi. Dito, ang lahat ng ebidensya laban kay Daon ay napakalinaw na at siya nga ang susunod na target ni Bitna para parusahan. Pagkalipas ng ilang araw, nagpatuloy ang kaso sa pagitan ng biyenan at ni Ajajong, nabigyan si Ajajong ng kustodiya kay Jae-ho. Ang biyenan naman ay nakakuha lamang ng probation sa kasong pagdukot sa bata. Pagkatapos nyon, dumating si Ajajong kasama ang pulisya upang ihatid si Jae-ho pa uwi. Ngunit mahigpit na tumanggi ang biyenan na ibigay ang kanyang apo kay Ajajong, kaya nagplano si Ajajong na dukutin si Jae-ho. Ibinunyag ni Daon kay Bitna na muling imbestigahan ang pagkamatay ng asawa ni Ajajong at siya ay interogahin din sa kasong pang-aabuso sa bata. Dito, nangako si Daon na hindi na niya guguluhin si Bitna. Sa simula gusto ko lang patunayan dahil walang naniwala sa akin na bumalik ako mula sa mga patay. Ngunit pagkatapos kitang makita ng maraming beses, nagsimula akong magbago ng aking isip. Alam kong sinaksak mo ako, ngunit nakakagulat na hindi ako natatakot o galit sa iyo. Mula ngayon, hindi na ako magiging mausisa sa iyong pagkatao. Tumayo si Daon at nagpaalam kay Bitna na nag-iwan sa kanya ng pakiramdam ng kawalan. Pag-uwi, labis na inisip ni Bitna si Daon, tila isang demonyo na tulad niya ay nagkaroon ng damdamin para sa isang mortal. Ngunit iyon ay talagang ipinagbabawal dahil sinabi ng kanyang 3 kapatid na kung siya ay magkakaroon ng damdamin para sa isang tao o matutong magmahal, kailangan niyang harapin ang isang kapalaran na mas malala pa sa kamatayan. Nang araw na iyon, tinulungan ni Jae-ho ang isang matandang babae na magdala ng maleta sa istasyon ng bus, at bilang pasasalamat ay binigyan siya ng matandang babae ng isang bote ng ginseng drink at sinabing ito ay para lamang sa mga matatanda. Ngunit sa loob nito ay naglalaman ng pampatulog at ang matandang babae na ito ay inupahan ni Ajajong. Pagdating sa bahay, masayang ibinigay ni Jae-ho ang inumin sa kanyang lola, at hindi nagtagal ay nawalan ng malay ang matanda. Kasabay nito, kararating lang din ni Ajajong sa bahay para sunduin si Jae-ho. Binantaan niya na papatayin ang lola, kaya natakot si Jae-ho at sumunod na lang. Pagbalik sa bahay, nakatanggap si Ajajong ng tawag mula sa isang estranghero. Inilabas ng taong iyon na mayroong ebidensya na pinatay niya ang kanyang asawa at gusto siyang makipagkita sa lugar ng aksidente. Ang taong nasa kabilang linya ay ang assistant ni Bitna. Pagkatapos marinig ang sinabi niya ay kinabahan si Ajajong. Sinamantala ni Jae-ho ang pagkakataong umalis ang kanyang madrasta at tumakas. Agad siyang tumawag kay Daon para humingi ng tulong dahil nasa panganib ang kanyang lola. Samantala, si Ajajong ay papunta sa lugar na pinag-usapan nila ng estranghero. Biglang may isang kotse ang humarurot patungo sa kanya mula sa ilalim ng lawa. Walang iba iyon kundi si Judge Bitna. Gaya ng dati ay inilabas niya ang espada mula sa impyerno na nagpakabaliw kay Ajajong. Tinanong siya ni Bitna kung kinikilala niya ang mga krimen na kanyang nagawa, ngunit itinanggi niya ang lahat. Binigyan ni Bitna si Ajajong ng isang masakit na sampal, at pagkatapos ay gumawa siya ng sariling mundo para kay Ajajong. Tulad ng kanyang asawa, sa pagkakataong ito ay makukulong siya sa kotse. Nakatayo si Bitna sa labas at kinandado ang pinto para hayaan siyang sumigaw sa kawalan ng pag-asa. Tinangka ni Bitna na ipadama sa kanya ang naramdaman ng kanyang namatay na asawa, ngunit hindi pa rin ito sapat para sa isang malupit na tao tulad niya. Ibinuwelta ni Bitna si Ajajong sa realidad, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagtatanong tungkol sa pagkamatay ng kanyang dating asawa. Sa puntong ito, kinailangan niyang sabihin ang lahat, bago iyon ay umibig si Ajajong sa isang asawang halos kasing edad ng kanyang ama. Upang makuha ang pera sa siguro at ang bahay, sinaktan niya ang kanyang asawa hanggang sa mabulag ito. Pagkatapos ay itinulak niya ito mula sa bangin, at pagkatapos ay agad na tinawagan ang pulis na tila ito ay isang aksidente. Nang marinig ni Bitna ang kanyang sinabi, alam niya ang kailangan niyang gawin, ipinaranas niya kay Ajajong ang eksaktong pakiramdam na nasa bangin. Pagkatapos pahirapan ang kaluluwa at katawan ni Ajajong, pinatay na siya ni Bitna at nilagyan ng marka sa noo.
Dahan-dahang bumaba ang kaluluwa ni Ajajong sa impyerno, at agad namang dumating ang team ng paglilinis ni Bitna para gawin ang kanilang trabaho. Kinaumagahan, natagpuan ng pulisya ang bangkay ni Ajajong. Nag-aalala ang lahat dahil ang ginawa ng salarin ay katulad ng nakaraang kaso. Sa kabilang banda, dumating si Congressman Jae-jong sa opisina para hanapin si Bitna. Alam din niya ng bahagya ang relasyon sa pagitan niya at ng tunay na Judge Bitna noon. Nais niyang imbitahan si Bitna na maghapunan at pagkatapos mag-isip-isip ay pumayag din siya. Noong gabing iyon, pinuntahan ni Bitna ang bahay ni Jae-jong. Hindi siya nagulat sa mabilis na pagbabago ni Bitna dahil narinig na niya ang balita na nagkaroon ito ng pansamantalang amnesia matapos ang isang aksidente. Dito, sinabi ni Bitna na hindi siya interesado kung mababawi niya ang kanyang alaala o hindi at hindi rin siya interesado sa dahilan kung bakit siya sinaksak noon. Nagsorry si Jae-jong kay Bitna dahil hindi niya nahuli ang sumaksak sa kanya, ngunit tila ang insidente ng pananakit kay Bitna ay may kinalaman sa mag-ama na ito. Nang araw na iyon, inimbitahan si Bitna sa istasyon ng pulisya upang makipagtulungan sa investigasyon ng dalawang kamakailang kaso dahil ang dalawang taong iyon ay pinatay pagkatapos ng paglilitis na pinangasiwaan niya. Ikaw ang dapat unang tanungin, naroon ka sa bahay ni Jongjun matapos siyang palayain. Kasama mo rin si Jae-ho noong gabing nawala si Jae-jong, kaya sino sa atin ang mas kahinahinala, ako o ikaw? Paulit-ulit na iginiit ni Bitna na wala siyang kinalaman. Dumating si Daon sa pinangyarihan kung saan natagpuan ang sasakyan ni Jae-jong. Sa vending machine ay nakita niya ang isang lata ng Coca-Cola. Nagpapaalala ito sa kanya kay Bitna, madalas niya itong inumin at binabaluktot ang lata sa parehong paraan. Kinaumagahan, pinuntahan niya ang bahay ni Bitna na lubos na ikinagulat nito. Dati nang nangako si Daon na hindi na niya muling makikita si Bitna. Lalo pang nagtataka si Daon sa babaeng ito, nang biglang sumakit ang dibdib ni Bitna at bigla siyang nawalan ng malay sa takot ni Daon. Nang magising si Bitna, nasa ospital na siya, labis siyang nag-alala dahil ito ang unang pagkakataon na nangyari ito sa kanya. Sinabi ng doktor na marahil ay na-stress siya dahil sa matinding pagkabigla bago mawalan ng malay. Tila ang paglitaw ni Daon ang nagpakabog sa kanyang puso, kaya siya nawalan ng malay. Pagkatapos ay inihatid ni Daon si Bitna pauwi. Habang nakaupo sa kotse ay kinamot na naman niya ang lata ng inumin ayon sa kanyang nakasanayan at pagkatapos ay tinanong niya si Daon kung bakit siya mausisa sa kanya. Sinabi niya na gusto kong malaman kung anong klaseng tao ka. Lahat ng bagay at hindi lamang ang pagpapatunay na ikaw ay isang demonyo. Bukod pa rito, lumipat din si Daon ng tirahan sa tabi ng bahay ni Bitna na magpapadali sa kanya na malaman ang lahat tungkol sa kanya. Pinayuhan ng kanyang assistant si Bitna na ibunyag ang kanyang pagkatao sa kanya, ngunit hindi niya alam kung paano niya ito sasabihin kay Daon para maintindihan niya. Dito, gusto niyang imbestigahan ng kanyang assistant ang lahat tungkol sa tunay na Bitna dahil marami pa siyang gagawin sa malapit na hinaharap. Nang gabing iyon, nakatanggap ang pulisya ng tawag mula sa isang lalaki na nag-ulat ng krimen. Kailangan niya ng tulong dahil pinatay ang kanyang asawa at dalawang anak. Nang dumating ang lahat sa lugar, nakita nila ang lalaki na umiiyak ng husto sa tabi ng kanyang pamilya. Pagkatapos, bigla niyang inamin na siya ang may kagagawan. Nang kumuha ng pahayag sa istasyon ng pulisya, itinanggi ni Sangbin, ngunit lahat ng ebidensya sa pinangyarihan ay nakaturo sa kanya. Walang senyales ng sapilitang pagpasok sa kanyang bahay, at ang kanyang mga fingerprint ay nasa armas. Sinabi niya na tinawag niya ang kanyang anak sa silid upang kausapin, at pagkatapos ay hindi na niya naaalala kung ano ang nangyari. Tila hindi normal si Sangbin, patuloy siyang nagsasalita ng walang kabuluhan na para bang mayroon siyang maraming iba't ibang personalidad. Nakuha ni Bitna ang kasong ito at sinimulan niyang subaybayan ang bawat galaw ni Sangbin. Habang nakakulong, umiiyak siya mag-isa na parang hindi normal. Isiniwalat ng assistant na mayroon siyang multiple personality disorder at hindi man lang niya naaalala ang kanyang sinabi o ginawa. Dahil sa insidenteng ito, naalaala ni Daon ang kanyang pamilya, pinatay din ang buong pamilya niya ng isang estranghero, isang bagay na bumabagabag sa kanya sa loob ng maraming taon. Ilang araw pagkatapos, ginanap ang paglilitis ni Sangbin, siya ay inakusahan ng pagpatay sa mga miyembro ng kanyang pamilya. Lahat ng ebidensya ay laban kay Sangbin, iminungkahi ng taga-usig ang pinakamataas na parusa na kamatayan. Itinanggi ng abogado ni Sangbin ang mga akusasyon. Pinasinungalingan niya ang abogado, sinabi niyang amnesyak ang kanyang kliyente kamakailan at nagdurusa sa multiple personality disorder. Muling tinanong ni Bitna kung hindi niya naaalala ang kanyang ginawa at pinigilan ng abogado ang kanyang kliyente na magsalita ng masama. Dahil dito, nagalit si Sangbin at patuloy niyang sinisigawan ang abogado kung bakit niya ito pinutol. Sa puntong ito, ipinagpaliban ni Bitna ang paglilitis, kailangan niyang tiyakin kung ang akusado ay nawalan ng kakayahang mag-isip. Si Sangbin ay dinala sa mental hospital pagkatapos, at si Daon ay sumalakay sa silid at nagtago sa ilalim ng kama upang subaybayan. Kasabay nito, pumasok si Bitna na nakadamit bilang isang nurse. Tinatanong niya kung nagsisisi ba siya o nakokonsyensya sa pagpatay sa kanyang asawa at mga anak. Inilabas ni Bitna ang espada mula sa impyerno, at habang handa na siyang patayin siya, mahigpit na hinawakan ni Daon ang kanyang binti.
Nang makita ito, mabilis na tumakas si Bidna, sinubukan ni Daon na habulin siya, ngunit nawala na ito. Pagkatapos noon, pag-uwi ni Bidna, naghihintay na pala si Daon sa kanya, tinanong niya kung saan siya galing kaninang umaga. Sinabi niya na naglalakad-lakad lang siya, inulit niya ang sinabi niya sa ospital, nagsisisi ba siya sa pagpatay sa kanyang asawa at mga anak. Ikaw ang sumalakay sa kwarto ni Sangbin, tama? Sabi ni Bidna, sinisisi mo ba ang isang inosenteng tao para protektahan ang isang mamamatay tao? Mas mahalaga ba ang buhay niya kaysa sa buhay ng 3 taong iyon? Pinayuhan niya siyang maghanap ng konkretong ebidensya sa halip na magduda sa kanya dito. Kinabukasan, nagpatuloy ang paglilitis kay Sangbin, pinayagan siya ni Bidna na sabihin ang kanyang huling salita. Dito, sumumpa siya na hindi niya pinatay ang kanyang asawa at mga anak, hindi ko naaalala ang mga bagay na iyon. Habang handa na si Bidna na magbigay ng hatol, pumasok si Daon at sinabing siya ay isang mamamatay tao. Nakita namin ang ebidensya sa telepono ng namatay na anak. Pinatutunayan nito na hindi siya nagdurusa sa multiple personality disorder. Ang ebidensya ay hindi na iharap ng maayos, kaya hindi ito tinanggap ni Bidna sa paglilitis na ito. Ngunit iginiit pa rin ni Daon na i-play ang recording na naglalaman ng mga huling bulong ng namatay na anak na lalaki at, syempre, ang boses din ng suspect. Siya mismo ang pumatay sa kanyang asawa at mga anak, isa-isang bumagsak ang bawat isa dahil sa saksak ng walang awang mamamatay tao. Sa ibaba, hiniling ng lahat kay Bidna na tanggapin ang ebidensya. Gusto ni Bidna na marinig ang huling pahayag ng lalaki. Ngunit sa halip na aminin ang lahat, sinugod niya si Bidna at patuloy na sinasabing bakit mo ako pinutol, at iyon din ang bitag na inilatag ni Bidna. Sa pamamagitan nito, nagbigay si Bidna ng huling hatol. Si Sangbin ay inakusahan ng walang awang pagpatay sa kanyang pamilya. Gayunpaman, mayroon siyang mitigating circumstance dahil siya ay nabuhay ng masipag, matyaga at naging haligi ng pamilya. Dahil hindi na isumite ang ebidensya, hindi tinanggap ang ibinigay ni Daon, at sinabi rin ni Bidna na nagkasala siya sa estado ng amnesia at multiple personality disorder. Dahil dito, biglang idineklara ni Bidna na inosente siya, ngunit kailangan siyang ikulong para sa medikal na paggamot sa loob ng 2 taon, na ikinagulat ng lahat nang marinig nila ito. Si Sangbin ay dinala sa mental hospital pagkatapos. Sa daan, biglang may sumalpok na truck. Sunod-sunod na pinabagsak ng grupo sa truck ang mga pulis, at pagkatapos ay dinukot si Sangbin. Naroon din si Daon sa sasakyan, kaya pinigilan niya ang 2 lalaki. Kahit na sinubukan niya ng husto, wala siyang magawa, madali nilang napabagsak siya gamit lamang ang kanilang mga kamay. Pagkatapos noon, dinala ng 2 nakamaskara si Sangbin kay Bidna, siya mismo ang magpaparusa sa kanya sa pamamagitan ng hatol ng impyerno. Alam na alam ni Daon kung sino ang gumawa nito, kaya agad niyang hinanap si Bidna. Alam niyang sinadya niyang hayaan siyang umalis at pagkatapos ay dinukot at pinatay mismo. Ayaw ni Daon na gawin niya iyon, gusto niya na parusahan siya ng batas. Ngunit ipinahiwatig ni Bidna na ang kanyang hatol ay palaging tama. Nang gabing iyon, naupo si Daon sa harap ng pinto ng kwarto ni Bidna upang pigilan siya sa paggawa ng anumang aksyon, ngunit hindi niya inaasahan na palihim siyang lumabas sa bintana sa tulong ng kanyang assistant. Dumating siya sa pinagkulungan ni Sangbin at lumikha ng isang virtual na mundo, at pagkatapos ay sinimulan niyang pahirapan ang kaluluwa at katawan nito, na nagpapahirap sa kanya na mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Ang mga saksak na ibinigay niya sa kanyang asawa at mga anak, ay ibabalik niya ngayon sa kanya sa parehong bilang sa kanyang katawan. Pagkatapos ng matagal na pagpapahirap, tinapos ni Bidna ang buhay ni Sangbin, nilagyan niya ng marka ng impyerno ang kanyang noo gaya ng dati, at bumukas ang pintuan ng impyerno upang ikulong ang kaluluwa ng mamamatay tao na ito. Kinabukasan, lumabas si Bidna at si Daon ay nagbabantay pa rin sa labas ng pinto. Nagbantay siya buong gabi, ngunit hindi niya malaman kung ano ang ginawa niya. Hindi nagtagal, natuklasan ng pulisya ang bangkay ni Sangbin. Muli nilang tinanong kung ano ang tunay na motibo ng salarin. Nang gabing iyon, isa sa mga kapatid ni Bidna na si John Bu ang naghanap sa lalaking ito, isa rin siyang galing sa impyerno. Pagkatapos ng isang panahon ng pamumuhay sa mundo ng mga tao, nagkaroon siya ng damdamin para sa mga tao. Sinubaybayan siya ni John Bu sa nakaraang panahon at natuklasan iyon. Pinayuhan niya na bumalik na lang sa impyerno ng tahimik at harapin ang paglilitis, upang ang kanyang mahal sa buhay ay mabuhay ng payapa. Hindi nagtagal, biglang nagpakamatay ang lalaking ito. Sa kabilang panig, labis pa ring nagluluksa ang biyenan ni Sangbin sa pagkawala ng kanyang anak na babae at mga apo. Ayaw niyang mamatay ang mamamatay taong si Sangbin sa ganoong paraan. Gusto niyang makita itong litisin at parusahan ng nararapat ng batas. Narinig ni Bidna ang lahat ng nasa isip niya mula sa labas at nalungkot siya. Sa sandaling iyon, naroon din si Daon kaya umalis siya. Gusto niya talagang malaman kung bakit siya narito. Sinabi ni Bidna na nagtataka lang siya sa kanilang reaksyon. Agad niyang tinanong si Bidna kung bakit niya iniwan ang bangkay ni Sangbin sa loob ng kanyang jurisdiksyon. Bakit mo kailangang patayin si John Seon? Nagulat si Bidna nang marinig ang pangalan na iyon, tila wala siyang kinalaman dahil nagpakamatay si John Seon. Patuloy na itinanggi ni Bidna ang mga paratang ni Daon sa kanya, pinayuhan niya itong bumalik sa dati nitong pagkatao.
Bilang tugon, ipinangako ni Daon sa kanyang sarili na mahuli niya ito at kapag nagawa niya iyon ay hindi na niya ito pakakawalan. Pagdating ni Bidna sa bahay, naroon na ang anak ni Congressman Jai Jong. Inimbitahan niya si Bidna na maghapunan. Nagkaroon sila ng relasyon noon, ngunit naghiwalay na sila ngayon. Dito ay gusto niyang umalis si Bidna sa apartment na kanyang tinitirhan. Pahiwatig niyang sinabi na ang lugar na iyon ay napakadelikado kaya mag-ingat. Ngunit hindi pinansin ni Bidna ang sinabi niya. Sa lugar na malapit ng gibain kung saan nakatira si Bidna, may isang babae na naglalakad sa kalsada nang biglang dukutin ng isang estranghero. Hinila siya nito sa isang liblib na eskinita. At habang papatayin na sana siya, ay may 2 taong dumaan kaya tumakas siya. Pagkatapos noon, pumunta siya sa istasyon ng pulisya upang mag-ulat dahil sa takot ay hindi na niya gaanong naaalala. Ngunit malinaw niyang naaalala ang kakaibang kutsilyo ng salarin at iginuhit pa niya ito para makita ni Captain Kim. Nang makita niya ito ay naalala ni Captain Kim ang mamamatay taong pumatay sa pamilya ni Daon noon. Sa kabilang banda, pinaghihinalaan ng assistant na si Lee Jong ay si Satanas. Natuklasan niya ito nang tingnan ang kanyang kakaibang mga mata. Ngunit halata na hindi ito pinaniwalaan ni Nam Soon. Sa kabilang banda, ang batang babae ay binuli ng isang grupo ng mga kaibigan para sa pera at doon napadaan si Nam Soon kaya kinailangan niyang kumilos. Pagkatapos, dinala niya silang lahat sa istasyon ng pulisya, at nagkataon na ang nabubuli na babae ay ang anak ng kapitan na si Kim. Ang mga ina ng mga nambubuli ay nagbanta pa na idedemanda si Nam Soon dahil sa pananakit sa kanilang mga anak, hanggang sa nalaman nilang hukom siya, at silang lahat ay natahimik. Nang gabing iyon, ang mga naninirahan sa kapitbahayan ni Nam Soon ay nagdaos ng isang party, at masiglang uminom si Daon hanggang sa nawalan siya ng malay. Nang makita siyang lasing na lasing, kinailangan siyang dalhin ni Nam Soon sa kanyang silid, at nang umalis siya, mahigpit na hinawakan ni Daon ang kanyang kamay. Hindi maintindihan ni Nam Soon ang tunay niyang pagkatao, minsan para siyang demonyo, ngunit kung minsan ay gumagawa siya ng ganitong kabutihan. Ito ang lubos na ikinagulo ni Daon, inalo niya siya, tinulungan ang batang si Dahe, at naisip niyang mabait si Nam Soon. Habang ginagawang unan ni Nam Soon ang kanyang binti para kay Daon, nahulog ang isang lata ng inumin, naisip niya na itinago niya ito upang alalahanin siya. Ngunit nang makita niya ang 2 salitang iebidensya, dito, nagulat siya. Ito ang lata na sinabi niyang itapon ng kanyang assistant matapos patayin si Daon. Nang makauwi, kaagad na kinwestiyon ni Nam Soon ang kanyang assistant. Sinabi ng assistant na itinapon niya ito sa recycling bin noong araw na iyon, ngunit hindi niya alam kung bakit nangyari iyon. Kasabay nito, naroon din si Ajong na nag-imbestiga sa trahedya ng pamilya ni Daon. Pagkatapos ng insidente, dinala si Daon sa bahay ampunan, at kasabay nito, nangako siyang lilibutin ang lahat ng mga bahay ampunan para sa karagdagang investigasyon. Natatakot na masira ni Daon ang mga bagay-bagay, gusto ni Ajong na turuan siya ng leksyon. Nang araw na iyon, maraming tao ang pumunta sa Kayo Food Company para magprotesta, tinututulan nila ang polusyon ng kumpanya sa kapaligiran. Dahil sa impormasyong ito, tinawag ni Won Jong, ang direktor ng kumpanya, ang pinuno ng protesta sa kanyang tahanan upang makipag-usap. Ipinakita ni Won Jong sa kanya ang aso na nakakulong sa kabilang dulo. Ginawa ito ni Won Jong dahil ayaw nitong sumunod. Ipinahiwatig niya na kung patuloy na magprotesta ang matanda, magkakaroon din siya ng ganoong katapusan. Pagkarinig nito, umuwi ang matanda ng may pag-aalala at takot. Sa sandaling iyon, may isang grupo ng mga tao ang dumukot sa kanya, at ang nag-utos ay walang iba kundi si Won Jong. Doon, patuloy niyang pinahirapan ang matanda, ginawa niya itong target para saktan. Hanggang sa hindi na niya kaya at nagmakaawa siyang patawarin siya, pagkatapos ay unti-unting umuwi ang matanda na puno ng sugat. Bumagsak siya sa gitna ng kalsada, dahil hindi na siya makalakad. Sa sandaling iyon ay may dumaang sasakyan at tiyak na ito ay kay Won Jong. Kinabukasan, isang residente ang nakakita sa matanda na nagpakamatay sa kagubatan. Pagkatapos ng insidenteng ito, pinuntirya ng publiko ang mga tauhan ni Won Jong. Nagpaabot siya ng malalim na pakikiramay sa pamilya ng biktima at syempre, itinanggi ang mga paratang laban sa kanya. Sa istasyon ng pulisya, tinanong ni Captain Kim ang tungkol sa paglipat niya ng 300 milyong won sa account ng biktima. Sinabi ng abogado niya na dati nang pinagbantaan ng biktima si Won Jong. Tinanong siya ni Daon kung bakit siya umarkila ng mga thugs para dukutin at saktan ang biktima. Nang tanggihan niya iyon, agad na inilabas ni Daon ang isang recording. Na-record ng matanda ang sandali habang pinahihirapan siya. Sa puntong ito, agad siyang nagpaliwanag, nag-golf kami ng matanda pagkatapos maghapunan ng magkasama. Sinubukan kong ipaliwanag na aksidente lang ang pagtama sa kanya ng bola, at hindi naman ito patunay na ako ang pumatay sa kanya. Ilang araw pagkatapos noon, naganap ang paglilitis kay Won Jong, at sinabi niya kay Nam Soon na hindi niya sinasadyang tamaan siya ng bola, at isa lang itong aksidente. Ang grupo ng mga thugs na binanggit niya ay ang mga security personnel ng kanyang kumpanya, na sinamahan siya sa golf course ng ligtas. Humingi siya ng paumanhin dahil medyo mabigat ang kamay ng mga security personnel at wala rin siyang kaalam-alam sa pagpapakamatay ng matanda.
Pagkatapos nito, ipinagpaliban ni Namsoon ang paglilitis na ito, kailangan niya ng mas mapanghikayat na ebidensya. Nang gabing iyon, dumating si Captain Kim sa lugar na malapit ng bakantehin. Dito, nadiskubre niya na naroon din ang nakatagong mamamatay tao. Hawak ang isang pamalo, agad niyang hinabol ang salarin. Nang makarating sila sa isang madilim na eskinita, sinubukan niyang patayin siya, ngunit nabigo. Pagkatapos nito, naglaban silang dalawa, at nang maramdaman niyang hindi niya kayang labanan, tumakas ang salarin. Ngunit nang makarating siya sa isang patay na dulo, wala na siyang takasan, at bukod pa rito, nakatutok na ang baril ni Captain Kim sa likod niya. Nang dumating sina Daon at Namsoon, wala silang nakita, tanging isang malaking dugo sa gitna ng kalsada. Ngayon ay labis na nag-aalala si Daon para sa kaligtasan ng kanyang ate. Kinabukasan, inihayag ng pulisya na nawawala si Captain Kim, at ang dugo sa pinangyarihan ay kinumpirma na kanya. Iniutos ng superior na ang team ni Namsoon at Hisik ay hindi dapat makialam sa kasong ito, na labis nilang ikinagalit, ngunit hindi nila kayang suwayin. Nang araw na iyon, nakipagkita si Namsoon at Hisik sa isang bagong saksi sa kaso ni Ryushio, na nagpahayag na ang kanyang anak na babae ay may kanser, kaya kinailangan niya ng malaking halaga ng pera. Tungkol naman sa paratang na nagwelga siya, dahil sa kakulangan ng pera dulot ng pagsusugal ay ganap na mali, iginiit ng saksing ito na imbento lamang ito ni Ryushio. Umaasa si Namsoon at Hisik na sasabihin niya ang totoo kapag dumating siya upang tumestigo, ngunit nang dumating siya sa korte ay kabaligtaran ang kanyang sinabi. Sinabi niya na ang biktima ay nagkaroon ng malaking utang, hindi dahil sa pagpapagamot ng kanyang anak kundi dahil sa pagsusugal. Sinabi ni Ginoong Sion na bantaan niya ang direktor ng welga, pagkatapos ay gamitin ang perang iyon para bayaran ang kanyang mga utang. Matapos ang magulong pahayag na iyon, kinailangan ni Namsoon na ipagpaliban ang paglilitis, at tumakbo palayo ang testigo, nakaramdam siya ng pagkakasala dahil sa pagsisinungaling. Ilang araw pagkatapos, naganap ang huling paglilitis ni Wonjong, at siya ay pinawalang sala sa pagkamatay ni Ginoong Sion. Ngunit kinasuhan siya ng pagkulong at pananakit kay Ginoong Sion, kaya't si Wonjong ay sinentensyahan ng 2 taon ng probasyon at 40 oras ng serbisyong panlipunan. Umiti siya ng may kasiyahan dahil sa magaan na parusa, ngunit hindi niya alam na malapit na siyang makatanggap ng mapait na pagtatapos mula kay Namsoon. Ilang araw pagkatapos nito, pinuntahan ni Daon si Wonjong habang siya ay nagsasagawa ng serbisyong panlipunan. Dumating siya dito bilang isang pulis para protektahan siya. Dahil sa takot ng pulisya na maging biktima rin siya tulad ng mga nauna, ngunit tinanggihan ni Wonjong ang proteksyon ni Daon dahil sa tingin niya ay wala pa namang nangyayari sa kanya. Nang araw na iyon, tinawagan ng assistant ni Namsoon si Wonjong, at nagpanggap siyang isang maliit na batang babae at sinabing, may ebidensya si Chow na pinatay mo si A. Sion. Kung interesado ka, pumunta ka sa amusement park, malapit sa golf course, at kung may kasama ka, ipopost ko ito sa social media. Di nagtagal pagkatapos nito, nag-iisa si Wonjong sa amusement park. Sinusundan siya ni Ajong at tinurukan siya ng pampatulog, pagkatapos ay dinala siya sa golf practice area, kung saan niya pinahirapan si Ginoong Sion. Naghihintay na doon si Namsoon at ginantihan siya sa ginawa niya. Paulit-ulit na pinukpok ni Namsoon ang mga bola sa kanya para iparamdam sa kanya ang sakit. Pagkatapos ng pagpapahirap, pinakawalan niya ito. Sa sandaling iyon, may dumaang sasakyan kaya humingi siya ng tulong. Ngunit hindi inaasahan ni Wonjong na ito rin pala ang taong inutusan ni Namsoon at dinala siya ng 2 lalaki sa kagubatan kung saan natagpo ang nagpakamatay si Ginoong Sion. Pagdating doon, patuloy na pinahirapan si Wonjong ng mga tauhan ni Namsoon at inilagay siya sa kabaong habang buhay pa. Kaunting sandali pagkatapos, mapalad na nakatakas si Wonjong doon, ngunit muli siyang bumalik sa amusement park. Ito na ang oras para ibigay ni Namsoon ang huling hatol sa masamang taong ito. Tinapos niya ang buhay nito gamit ang isang pamilyar na kutsilyo. Pagkatapos ay naglagay siya ng selyo mula sa impyerno sa kanyang noo, at pagkatapos ay ang kanyang kaluluwa ay sinipsip ng pintuan ng impyerno na nilikha ni Namsoon. Nang ilabas niya ang kanyang bangkay, naroon din si Daon na kumuha ng video ng ginawa niya sa halimaw na si Wonjong. Biglang yakap ni Daon si Namsoon at lihim na inilagay ang recorder sa kanya, ngunit madali itong napansin ni Namsoon. Gusto ni Namsoon na ibigay ni Daon ang video sa kanya, ngunit paano niya magagawa? Tinaponan niya ito ng sulfur powder na siyang magpapahina sa kanyang kapangyarihan. Kaagad pagkatapos, pinusasa ni Daon si Namsoon. Kasabay nito, nakatanggap si Daon ng tawag na natagpuan na si Captain Kim. Kaya't kinailangan niyang ikulong si Namsoon sa amusement park, at tumakbo siya sa lugar kung saan natagpuan si Captain Kim. Parang gumuho ang mundo ni Daon nang malaman niyang pumanaw na ang kanyang ate. Para kay Daon, si Captain Kim ay parang isang ina, inampon siya nito pagkatapos niyang mawalan ng sinuman sa tabi niya. Ang tanawin na ito ay nagdulot ng labis na sakit kay Daon dahil ang tanging kapamilya niya ay wala na. Sa kabilang panig, pagkatapos mawala ang epekto ng sulfur powder, nagising si Namsoon. Binali niya ang mga rehas at ang posa sa kanyang kamay. Paglabas niya, hindi niya inaasahang nakasalubong si Daon. Balak sana niyang turuan ito ng leksyon nang ihagis ni Daon ang kanyang telepono sa harap niya.
Galit na galit niyang binasag ito na parang inilalabas ang kanyang damdamin, pagkatapos ay ibinigay niya ito kay Namsoon at humingi ng pabor. Gusto ni Daon na tulungan siya ni Namsoon na patayin ang serial killer, gusto niyang mapunta ito sa impyerno ngayon at tutulong siya. Ngunit naniniwala si Namsoon na hindi niya ito magagawa, dahil kung gagawin niya iyon, mapupunta rin siya sa impyerno. Hindi na inalala ni Daon kung ano ang mangyayari sa kanya. Ang gusto niya ay maghiganti para sa kanyang ate at sa kanyang pamilya. Habang paalis na si Namsoon, bigla siyang nakaramdam ng pananakit sa dibdib. Lumuluha siya habang nakikiramay sa nararamdaman ni Daon. Iyon ay isang bawal para sa isang demonyo. Tila nagsisimula na siyang magkaroon ng damdamin para sa mga tao. Ang sakit na ito ay isang masamang tanda ng kinakaharap niya. Dito nagtatapos ang episode 8 ng pelikulang Judge from Hell. Para sa mga kaganapan ng kwento, inaanyayahan namin kayong panoorin ang mga susunod na episode. Paalam at hanggang sa susunod na mga video. Pagkatapos noon, pumunta si Namsoon sa morgue ng ospital at ipinatong ang kanyang kamay sa noo ni Captain Kim para malaman kung ano ang nangyari. Sa kanyang harapan, ang mamamatay tao ang pumatay sa kanyang ate at alam na niya kung sino ito. Ang pagluha ay kakaiba para kay Namsoon, hindi niya maintindihan kung bakit kaya nagpatingin siya sa doktor. Sa kanyang medical record, isinulat ni Namsoon na siya ay isang demonyo at ang mga demonyo ay hindi umiiyak. Ngunit umiyak ako nang makita kong malungkot at nasasaktan ang aking kapitbahay. Pakiramdam ko noon ay parang pinunit ang aking puso. Nagtataka ang doktor kung naaawa ba siya sa lalaki o sa madaling salita ay umiibig siya. Tumawa si Namsoon at itinanggi ang lahat. Ngunit paglabas niya, napaisip si Namsoon tungkol doon ng matagal. Nagtataka siya kung totoo ba ang sinabi ng doktor. Sa kabilang banda, nagsimulang paghinalaan ng Police Deputy Chief, si Namsoon nang mamatay ang lahat ng 4 na biktima pagkatapos ng mga paglilitis na pinangasiwaan niya. Agad itong tinutulan ni Daon na sinabing nakapaglitis na si Namsoon ng higit sa 200 kaso bawat buwan, kaya ibig sabihin, namatay silang lahat. Nang araw na iyon, ikinuwento ni Daon kay Namsoon ang tungkol sa kaso ng kanyang pamilya. Nang pumasok ako sa bahay, naamoy ko ang matapang na amoy ng dugo. Ang aking ina ay nagbigay ng kanyang huling hininga habang mahigpit na hawak ang telepono sa kanyang kamay at ang aking ama ay nakahiga sa isang po ng dugo na mahigpit na niyakap ang aking kapatid. Nang marinig ni Namsoon ang kwento ni Daon, muli siyang lumuha at ang buong tagpong ito ay nasaksihan ng kanyang assistant. Pagkatapos noon, kaagad niyang pinuntahan si Azoong para pag-usapan ito. Bago pa man, naghinala na si Azoong na may damdamin si Namsoon para sa mga tao, at ngayon, ang mga luha na iyon ay nagpatunay lamang sa kanyang hinala. Nang gabing iyon, isang matandang babae sa kapitbahayan ang biglang pumasok sa silid ni Namsoon. Ginising siya ng matanda at pagkatapos ay biglang naglaho upang hanapin niya ito. Nang makita siya ni Namsoon, nagbago siya sa isang anghel na ikinagulat niya. Dumating ang lalaking ito upang protektahan ang mabubuting tao at ang mahihirap. Sinundan niya si Namsoon simula nang dumating siya sa mundo ng tao, at ngayon ay gusto niyang gisingin ang demonyo sa loob ni Namsoon para kay Daon. Noong unang beses niyang makilala si Daon, ang anghel na ito ay nabubuhay sa katauhan ng isang pulis. Siya mismo ang nagtulak kay Captain Kim upang ampunin si Daon. Ngayon, kung si Daon ay magpapakalulong sa pagpatay, hindi na siya mapoprotektahan ng anghel na ito. Ang tanging makakaprotekta kay Daon ngayon ay si Namsoon. Dito, inihayag din niya na sa pagitan ni Namsoon at Daon ay isang mamamatay at ang desisyong iyon ay ganap na kay Namsoon. Nang araw na iyon, patuloy na pinangasiwaan ni Namsoon ang isang bagong paglilitis. Ang taong ito ay gumamit ng droga at nagmaneho ng padalus-dalos sa kalsada. Bumangga sa pulang ilaw at muntik nang masagasaan ang isang grupo ng mga estudyante. Sa pagkakita sa lalaking ito, labis na nagalit si Namsoon dahil siya ang mamamatay tao na sumira sa buhay ni Kapitan Kim. Agad niyang tinanong ang lalaki kung nakapatay na ba siya ng tao, ngunit walang sinabi ang lalaki. Pagkatapos nito, ipinagpaliban ni Namsoon ang paglilitis. Sa kabilang banda, nakatanggap si Pulis Moonjae ng impormasyon na may footage noong araw na pinatay si Jiagyang, at natuwa siya dahil makakatulong ito sa kanya na ma-promote. Agad silang nagpunta sa tindahan na nag-ulat ng impormasyon. Pagdating, nagpaalam si Moonjae upang magbanyo. Sinuri ni Daon ang footage at nadiskobring na record din ang sasakyan ni Namsoon noong gabing iyon. Agad niyang binura ang footage nang walang pag-aalinlangan. Ngunit nakita ni Moonjae ang lahat. Paglabas, tinanong niya si Daon kung bakit niya ginawa iyon. Hindi alam ni Daon kung paano ipapaliwanag, kaya sinabi ni Moonjae, itatago ko ang lihim na ito kung tutulungan mo ako sa isang bagay. Nang gabing iyon, nagsagawa si Ijong ng ritual upang ipatawag si Kamatayan Baen. Ipinabatid niya kay Baen na may isang taong nakikialam sa mga gawain ni Namsoon. Gusto niya na patayin ni Baen ang taong iyon at iyon ay si Daon. Kaagad na ipinatawag ni Baen ang kanyang alagad na si Paimon upang gawin ang misyon. Kasabay nito, hinahabol ni Moonjae ang isang kriminal.
Pagkatapos ng paghabol, nahuli rin niya ito, ngunit sa kasamaang palad, sinaksak siya ng kriminal ng isang nakamamatay na saksak. Matapos bumagsak si Moonjae, doon din pumasok si Paimon sa kanyang katawan. Nagising si Moonjae, ngunit ngayon ay may espiritu na ng demonyo. Di nagtagal pagkatapos noon, aktibong hinanap ni Moonjae si Namsoon. Tinanong niya kung talagang gusto niya si Daon, na sinabi niyang tila may gusto rin sa kanya. Mahal mo ba siya, ngunit sapat ba iyon upang ipagpalit ang iyong buhay? Kinatakutan ni Namsoon na imposible iyon dahil wala itong kinalaman sa pagkuha ni Moonjae ng video upang bantaan siya, pagkatapos ay umalis si Namsoon. Kinabukasan, nagpatuloy ang paglilitis ni Seonho. Inamin niya ang mga maling gawain na dati niyang ipinahayag. Gayunpaman, isinasaalang-alang ni Namsoon ang mga mitigating factors dahil nagsisi na siya. Nangangakong hindi na muling gagamit ng ipinagbabawal na gamot. Sinentensyahan ni Namsoon si Seonho ng 2 taong pagkakakulong at 4 na taong probasyon. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo at walang emosyon. Pag-uwi, binuksan ni Seonho ang safe at kinuha ang pamilyar na kutsilyo. Ito ang sandata na ginamit niya upang patayin ang napakaraming tao. Sa kabilang banda, pinag-uusapan ng 2 mag-amang kongresista ang tungkol sa pagpapalaya sa makinis na lugar ng kuweba. Nagkakaproblema ang anak dahil ayaw pa ring umalis ng may-ari ng bahay. Nang araw na iyon, pinukaw ni Moonjae si Daon sa pagsasabing ang gabi na natagpuan si Namsoon na papunta sa ilog Haseo ay siya ring oras na pinatay si Jejong. Galit na binasag ni Daon ang telepono ni Moonjae. Pagkatapos ay binalaan siya na huwag nang gumawa ng walang kabuluhang bagay. Sumagot si Jae na gusto niyang malaman kung hanggang saan ang kaya niyang gawin upang protektahan ang babaeng iyon at hindi pa niya agad ipopost ang surveillance video. Nang gabing iyon, dinala ni Ajong ang assistant ni Bitna upang makipagkita kay Jae at dito rin niya ibinunyag na siya si Paimon. Malapit nang bigyan ni Jae ang assistant ng isang napakahalagang misyon at kung hindi ito makumpleto o magtaksil, iisa lang ang kahihinatnan, kamatayan. May pakiusap si Ajong kay Jae na huwag saktan si Bitna kahit anong mangyari, ngunit hindi, sinabi ng tatay niya noon na papatayin niya ang sinumang humadlang sa kanya. Dahil hindi pa kriminal si Daon, hindi siya maaaring patayin ni Moonjae. Ang tanging paraan ay unti-unting gawing tunay na kriminal si Daon. Sa kabilang banda, nakipagkita ang anak ni Kongresista Jae sa anak ng may-ari ng bahay sa lugar ng kuweba. Gusto niyang kumbinsihin ang dalaga na pakiusapan ang kanyang ina na lumipat sa ibang lugar para makapagpatuloy sa paglilinis. Nagbigay siya ng napakagandang alok na mahirap tanggihan at kasabay nito, pinatamaan niya ang emosyon ng dalaga sa pamamagitan ng pagbanggit sa maraming pagpatay na naganap kamakailan sa lugar. Kinabukasan, agad na pinuntahan ni Johnny ang kanyang ina at ipinakita sa kanya ang form ng kumpirmasyon para sa paglilinis ng lupain na tinitirhan nila. Kung pipirmahan niya ito, bibigyan nila ang kanyang ina ng malaking halaga ng pera. Ngunit ayaw niyang umalis sa bahay na ito, gusto niyang hintayin ang isang taong babalik dito, at iyon ay ang kanyang namatay na anak na lalaki. Labis na nagalit si John nang maniwala ang kanyang ina sa mga bagay na espiritual, at umalis siya habang pilit siyang pinipigilan ng kanyang ina. Sa labas, nakasalubong ni John sina Namsoon at Daon, at pareho nilang naramdaman na may nangyari. Agad nilang pinuntahan ang may-ari ng bahay para magtanong tungkol sa namatay niyang anak na lalaki, at pagkatapos nito ay dinala niya silang dalawa sa silid ng kanyang anak. Ang silid na laging nakakandado, sa loob ay nandoon pa rin ang lahat ng gamit at memorabilia ng kanyang anak na si Zichan. Namjoon ay namatay mahigit 25 taon na ang nakakaraan, at siya rin ay biktima ng serial killer. Nabalitaan ng lola niya na nagbalik na ang killer at gusto niya itong makita. Pagkatapos, dinala ni Daon si Namsoon sa kanyang lumang bahay, kung saan naisip niya ang mga nangyari sa nakaraan. Patuloy na sinaktan ng malupit na mamamatay tao ang pamilya ni Daon gamit ang isang saranggola, at hindi mapigilan ni Namsoon ang kanyang luha nang makita ang eksenang iyon. Dito, inihayag niya kay Daon na ang kanyang pamilya at si Kapitan Kim ay wala sa impyerno. Nag-imbestiga ako at nalaman kong silang lahat ay napunta na sa langit. Ayaw ni Namsoon na masangkot si Daon sa bagay na ito. Pupuntahan niya mismo ang killer at papatayin niya ito sa sarili niyang mga kamay. Kinagabihan, hinanap ni Namsoon si Seonho, ang killer, sa isang bar. Tinanong niya kung siya si Satanas, ngunit wala siyang naintindihan. Kasabay nito, tinawagan ng peking assistant ni Namsoon si Daon upang humingi ng tulong. Sa ilalim ng pamimilit ni Na Ajong at Moonjae, hindi makagawa ng anuman ang assistant. Pagkarating ng address, agad na pinuntahan ni Daon ito. Nakaramdam ng pagkakasala ang assistant, kaya agad siyang tumakbo pa uwi para pigilan si Daon. Ngunit nang kumatok siya sa pintuan, wala si Daon sa bahay. Kasabay nito ay nakilala niya ang anghel na matanda at sinabi niya ang lahat ng nangyari sa kanya. Pagkatapos nito, dinala siya ng matanda sa kinaroroonan ni Namsoon dahil nasa panganib siya. Pagkatapos ay umalis na siya nang matapos ang kanyang misyon. Agad na lumuhod ang assistant at humingi ng tawad kay Namsoon sa pagtataksil sa kanya, at pagkatapos ay ikinuwento niya ang lahat ng nangyari kanina. Sa kabilang banda, pinuntahan ni Daon ang address para hanapin si Namsoon, ngunit wala siya roon at si Moonjae ang lumitaw.
Sinabi niya na pinatay na niya si Namsoon. Patuloy na hinahamon ni Moon Jae si Daon para ilabas ang demonyo sa loob niya. Walang pag-aalinlangan, agad na sinugod ni Daon si Moon Jae ng suntok. Kinuha ni Daon ang kutsilyo para tapusin na ito, ngunit hindi pinayagan ni Moon Jae na gawin iyon. Sinuklian niya si Daon ng higit pa sa kanyang natanggap. Sumuko na lang si Daon dahil hindi niya kayang talunin si Moon Jae. Habang tatapusin na ni Moon Jae si Daon, dumating si Namsoon sa tamang oras. Itinapon niya ito ng 10 metro ang layo. Pagkatapos nito, naglaban silang dalawa gamit ang tunay na supernatural na kapangyarihan ng demonyo. Kahit malakas si Moon Jae ay hindi niya matalo si Namsoon. Madali niya itong natalo nang hindi pinagpapawisan. Kinuha ni Namsoon ang espada ng impyerno para tapusin si Moon Jae, ngunit may pumigil na isang maliit na enerhiya. Tiningnan niya si Moon Jae sa mata na para bang na-hypnotize siya. Tapos bigla silang bumalik ni Daon sa kanyang lumang bahay. Naramdaman ni Namsoon na ang taong nasa harap niya ay hindi ang tunay na Daon. Tama, katawan lang iyon ni Daon ngunit ang kaluluwa ay kay Moon Jae. Inatake niya agad si Namsoon. Sa sitwasyong ito, siya ang pasibo, itinulak siya nito sa dingding at hindi siya makatakas. Biglang narinig ni Namsoon ang malakas na sigaw ni Daon na nagpagising sa kanya, agad silang bumalik sa realidad. Nagkaroon si Namsoon ng karagdagang lakas para suklian si Moon Jae. Sinuntok niya ito na tumago sa dalawang makapal na pader. Pagkatapos ay itinapon niya ang sibat ni Moon Jae na tumusok sa katawan nito, pagkatapos ay agad na lumapit si Namsoon kay Daon. Niyakap niya ito dahil labis niya itong ipinag-alala. Sinabi niya na mula ngayon ay magtiwala ka sa akin, lagi kitang poprotektahan. Akala ni Namsoon tapos na ang lahat pero nakatakas na pala si Moon Jae nang hindi niya alam. Ginamit niya ang sibat para patagong saksakin si Namsoon pero sinalo ni Daon ang tama para sa kanya, kaya natigilan si Namsoon. Pero buti na lang at dumating si Ajong para pigilan siya. Pagkatapos ay pinatay ni Namsoon si Moon Jae gamit ang espada mula sa impyerno. Pagkatapos noon ay galit na sinampal ni Namsoon si Ajong. Agad din itong humingi ng tawad sa panloloko kay Namsoon. Dito, inihayag ni Ajong na siya si Banato, isang mangangaso ng mga traidor. Alam na ni Namsoon iyon at alam niya kung bakit siya niloko ni Ajong. Nagpasalamat siya kay Ajong sa pagtulong, subalit hindi niya matanggap ang pagtulak kay Daon sa panganib. Binalaan ni Namsoon si Ajong na huwag lumapit kay Daon, bilang sagot sinabi nito na darating ang araw na mamamatay din siya dahil kay Daon. Hindi nagtagal pagkatapos, hinanap ni Namsoon ang lugar kung saan ipinatawag ang kanyang 3 kuya. Sinumbatan ng 3 kuya si Namsoon dahil sa pagkahulog niya sa pag-ibig sa isang mortal, paglabag sa batas, at pagpatay sa sarili niyang kapatid na babae. Hindi sapat ang pagpaparusa kay Namsoon, kaya gusto rin ng 3 kuya na isama si Daon. Dahil dito, hindi mapakali si Namsoon, gusto niyang labanan ang 3 kuya, ngunit paano niya magagawa? Pagkatapos nito ay kinuha ng 3 kuya ang lahat ng kapangyarihan ni Namsoon. Kailangan niyang mamuhay bilang isang mortal upang tubusin ang kanyang mga kasalanan. Kinabukasan, kailangan ni Daon na pumunta sa istasyon ng pulisya para magbigay ng pahayag tungkol sa pagkamatay ni Moon Jae. Sinabi niya na nagkita sila sa construction site. Ngunit pagkatapos noon ay humiwalay siya at hindi niya alam kung saan ito nagpunta. Dahil walang security camera sa lugar na iyon, kaya hindi na makapaghinala pa ang pulisya kay Daon. Inihayag ni Namsoon kay Daon na si Seonho ang serial killer. Nang marinig ito ay agad na pinuntahan ni Daon ito, ngunit pinigilan siya ni Namsoon. Si Seonho ay isang demonyo, kaya naniniwala si Namsoon na hindi siya katunggali ni Daon, at kasabay nito, nagdududa pa lamang siya at hindi pa sigurado na siya ang killer. Nang araw na iyon, biglang pinuntahan ni Namsoon si Congressman Jae Jong. Bumili pa siya ng mamahaling regalo para ibigay dito. Narito rin si Seonho. Gusto ni Namsoon na tulungan siya ni Congressman Jae Jong na pumasok sa politika, at mas nakakagulat na gusto niyang pakasalan si Seonho. Sa puntong ito ay tumawa si Congressman Jae Jong, habang si Seonho ay walang naintindihan kaya umalis na lang. Nang gabing iyon, tinanong ni Taegu ang kanyang ama kung bakit pinayagan nitong pumunta si Namsoon dito. Ginawa niya iyon dahil naniniwala siyang kapakipakinabang pa rin ito. Ngunit para kay Taegu, magiging hadlang si Namsoon sa kanyang trabaho, at binalaan din ni Taegu ang kanyang ama na magkakaroon siya ng problema kung hindi niya susundin ang sinabi ng kanyang anak. Pagkatapos ng investigasyon, naniniwala si Daon na si Seonho ang tunay na sumaksak kay Namsoon. Dahil lang saksakin si Namsoon, nakita ng doktor na gumagala si Seonho sa labas ng silid ng pasyente. Ngunit naniniwala si Namsoon ngayon na hindi sapat ang sinabi ng doktor bilang ebidensya, kailangan ng mas konkretong ebidensya. Nagtataka si Daon kung bakit gustong pakasalan ni Namsoon si Seonho. Sinabi ni Namsoon na para lang hindi na ito maging alerto. Nagsiselos ka ba? Inamin ni Daon na ganoon niya at nag-aalala rin siya sa kaligtasan ni Namsoon kung nasa tabi niya ito. Dahil nalulungkot si Daon, gusto ni Namsoon na pasayahin siya. Kinabukasan, umarkila silang dalawa ng hanbok at hinila ni Namsoon si Daon para magpakuha ng mga larawan bilang alaala. Pagkatapos noon ay kumain sila at uminom, at marami pang ginawa ng magkasama, na para bang ito ang unang araw nilang mag-date.
Sa daan pa uwi, pinasalamatan ni Daon si Namsoon para sa araw na ito. Napakasaya niya at nagustuhan niya ang lahat ng ginawa nito. Bilang ganti, pinuri naman niya si Daon na napakagwapo nito. Ngunit dahil sa labis na pagkanahihiya ay tahimik na lang siyang umalis muna. Kinabukasan, may appointment si Namsoon kay Congressman Zizong. Ngunit napakaaga niyang dumating kaya wala pa ito sa bahay. Matapos umalis ang katulong, agad na pinuntahan ni Namsoon ang isang lihim na silid. Ito ang lugar kung saan niya nakita si Seonho na lumabas ilang araw na ang nakalipas. Kumuha si Namsoon ng isang libro mula sa estante at bumukas ang isang pinto. Sa harap niya ay isang lihim na silid. Sinimula ni Namsoon na tuklasin ang lahat sa paligid at nakahanap siya ng kakaibang larawan. Nilagay niya ang kanyang kamay doon at may lumabas na isa pang mahiwagang pinto. Dahan-dahang pumasok si Namsoon sa loob ng painting at binuksan ang malaking pinto. Nakita ni Namsoon ang isang kahon sa mesa at sa loob nito ay isang palakol. Sa sandaling iyon, bumukas ang ilaw ng aparador. Nagulat si Namsoon nang makita na ang loob ay naglalaman ng mga bahagi ng katawan ng mga nakaraang biktima. Nang malaman niya ang katotohanan, mabilis siyang umalis, ngunit paglabas niya, naghihintay na pala si Seonho. Inatake niya agad si Namsoon, ngunit nakaganti din ito kaagad. Ngunit dahil nawala na ang lahat ng supernatural na kapangyarihan niya, sa huli ay hindi na siya nanalo. Nang magising si Namsoon ay nakatali ang kanyang mga kamay at nasa tabi niya si Seonho. Dito ay paulit-ulit niyang sinasabi na hindi siya si Satanas. Kahit anong gawin niya para makatakas ay hindi siya makakalabas ng buhay. Tinanong agad ni Namsoon kung bakit niya sinubukang patayin noong Disyembre ng nakaraang taon. Dati, aksidenteng napasok ni Namsoon ang lihim na silid na ito, kung saan nakita niya ang isang video ni Taegu na pinahihirapan ang isang babae. Sa sandaling iyon, naroroon din si Taegu sa silid na ito, takot na takot si Namsoon kaya humingi siya ng pahintulot na umuwi. Alam na ni Namsoon na adik si Seonho sa droga, kaya ginamit iyon ni Taegu para pilitin si Seonho na saktan si Namsoon. Pagbalik sa realidad, matapos ikwento ni Seonho ang lahat kay Namsoon, balak niya na rin itong patayin. Tinanong agad ni Namsoon kung namatay din kaya ang nanay nito sa silid na iyon. Sasabihin ko sa iyo kung sino ang pumatay sa kanya, tutulungan kitang ipadala ang taong iyon sa impyerno. Ngunit nang marinig ni Namsoon na binanggit ang kanyang ina, ay lalo pa siyang nagalit, mahigpit niyang idiniin si Namsoon sa sahig para patayin ito. Kasabay nito, papunta na si Daon sa lugar na iyon nang makasalubong niya si Ajong. Alam niyang nasa panganib si Namsoon, kaya binigyan niya ito ng mapa ng bahay ni Jejong. Inihayag ni Ajong sa kanya ang tungkol sa lihim na silid. Hindi siya makakasama dahil alam niyang galit pa rin sa kanya si Namsoon. Agad na binangga ni Daon ang kanyang sasakyan sa bahay ni Jejong. Hinanap niya ang lihim na basement ayon sa direksyon ni Ajong. Pagpasok niya sa loob, sinipa ni Daon si Seonho at sunod-sunod na sinuntok ang mukha nito, ngunit pinigilan siya ni Namsoon. Inihayag niya kay Daon na hindi si Seonho ang killer. Ang pinaghihinalaan niya ay si Taegu at si Congressman Jejong. Maya-maya, pag-uwi ng mag-ama ni Jejong, naroon na ang pulis sa harap ng gate, habang si Namsoon ay nakatingin sa kanilang dalawa na puno ng paghamak. Kinabukasan, pinasalamatan ni Namsoon si Ajong sa muling pagliligtas ng kanyang buhay. Humingi siya ng tawad sa sampal noong nakaraang araw, kaya handa siyang sampalin din ni Ajong. Dahil labis na nagmakaawa si Namsoon, napilitan si Ajong na gawin ito. Nilapitan niya ito ng malayo at binigyan si Namsoon ng masakit na suntok. Mula dito nagsimula silang magkasundo at wala ng pagkamuhi. Nang gabing iyon ay ipinatawag ni Namsoon si Baen. Ipinahayag niya na natagpuan na niya si Satanas at gusto niyang ibalik ang kanyang kapangyarihan. Agad na ibinalik ni Baen ang kapangyarihan kay Namsoon at umasa siyang hindi na siya bibigyan muli ni Namsoon. Matapos makakuha ng supernatural na kapangyarihan, agad na nahanap ni Namsoon si Seonho. Tinalo niya ito at dinala sa isang desyerto na lugar. Dito ay binuhusan ng mga tauhan ni Namsoon si Seonho ng gasolina. Pagkatapos ay sinindihan niya ito kasama ang sasakyan upang lumikha ng isang senaryo. Kinabukasan, agad na dumating ang pulisya sa pinangyarihan, nakita nila ang isang suicide note. Sinabi ni Seonho na pinatay siya ng kanyang ama at kuya, na ikinagulat ng pulisya. Sa istasyon ng pulisya, pinabulaanan ni Daegu ang paratang na pinatay niya ang kanyang kapatid. Sinabi niyang nasa bahay siya buong gabi nang mangyari ang insidente. Ang security camera sa bahay ay ganap na nasira, noong araw na dinukot si Hukom Namsoon sa kanyang bahay. Sinisi naman ni Jejong ang kanyang sarili, dahil hindi niya napalaki ng maayos si Seonho. Ngunit sa kabila ng lahat ay mahal pa rin niya si Seonho, at syempre ay pinabulaanan niya ang paratang na pinatay ang kanyang anak. Kinabukasan, dumalo si Namsoon sa libing ni Seonho na nakasuot ng makulay na damit. Binati niya si Jejong sa pagtanggal ng tinik sa kanyang lalamunan. Alam niyang walang pagmamahal o kalungkutan ang mag-amang Jejong. Matapos siyang hamunin ay umalis agad si Namsoon. Nang ihatid ang bangkay ni Seonho, nagpakita ng labis na kalungkutan si Jejong. At sa sandaling iyon ay ipinabatid ng kanyang tauhan na si Seonho ay nasa istasyon ng pulisya ngayon. Nagulat si Jejong, lumalabas na hindi pala sinunog ni Namsoon si Seonho ng araw na iyon, lahat ay bahagi ng kanyang plano.
4 na araw na ang nakalipas, ipinaliwanag niya ang plano kay Daon. Gagamitin niya si Seon-ho para mahanap ang mastermind sa likod ng lahat. Nang araw na pumunta siya sa hotel room ni Seon-ho ay para kumbinsihin siyang sumuko. Alam na niya na ang pumatay ay si Jae-jong o ang kanyang anak na si Tae-gu. Kasabay nito, alam din ni Nam-soon na papatayin din si Seon-ho ng dalawang iyon. Hindi naniwala si Seon-ho kaya hinayaan niya itong suriin kung tama ba o mali. Matapos umalis ni Nam-soon, agad na tinawagan ni Seon-ho ang kanyang kuya na si Tae-gu upang humingi ng tulong. Umayag si Tae-gu na sunduin ang kanyang kapatid, ngunit iba ang nasa likod nito. Plano ni Tae-gu at Jae-jong na patayin din si Seon-ho, tulad ng ginawa nilang dalawa sa ina ni Seon-ho. Maya-maya ay dumating ang mga tauhan ni Tae-gu sa hotel para sunduin si Seon-ho, ngunit pagkasakay niya sa sasakyan ay agad siyang sinaktan. Sa sandaling iyon, ang mga tauhan ni Nam-soon agad na dumating at agad na inasikaso ni Na-jong at ng kanyang mga kasama ang bawat isa sa kanila. Kasabay nito, dumating din si Nam-soon. Ang nangyari ay ayon sa kanyang hula at ngayon ay naniniwala na si Seon-ho sa kanyang sinabi. Pumayag si Seon-ho na labanan ang kanyang ama at kapatid. Kapalit nito ay gusto niyang ipaghiganti ni Nam-soon ang kanyang yumaong ina dahil sa kanila. Ipinangako ni Nam-soon na gagawin niya iyon. Kasabay nito ay itatago niya ang katotohanan na pinatay ni Seon-ho si Nam-soon noong nakaraang taon. Sa kasalukuyan, nasa istasyon ng pulisya si Seon-ho. Sinabi niya na pinatay ng kanyang ama at kapatid ang kanyang ina sa gutom. Mayroon akong video ng eksenang iyon, ngunit nawala na ito, at tungkol sa kung sino ang pumatay, ayaw ibunyag ni Seon-ho. Nagingit-ngit si Tae-gu nang malaman niyang sumuko si Seon-ho. Kinabahan siya na baka may ebidensya si Seon-ho para idiin silang dalawa. Pero biglang bumaligtad si Jae-jong at sinabing hindi siya kasali sa kaso. Nagbigay lang daw siya ng mungkahi at siya ang kumilos. Ngayon na ang oras para panagutan mo ang desisyong iyon. Dito ay napilitan din si Tae-gu na ibunyag ang kanyang sikreto. Sinabi niya, alam mo ba kung bakit dahan-dahan kong isinasagawa ang paglilinis sa Hangcheon area? Ang kilom stone na nahulog mo doon nang tumakas ka mula sa impyerno. Nahanap ko na iyon, nasa gusali sa tabi ng villa sa Hangcheon area. Agad na sinabi ni Tae-gu kay Jae-jong na bumaba sa basement para tingnan kung nandoon pa ang saranggola. Nang tingnan niya sa ibaba ay talagang nawawala na ang saranggola. Hindi makapasok dito si Seon-ho, si Nam-soon lang ang pangalang naisip ni Jae-jong. Binuksan ni Jae-jong ang isang aparador doon. Sa loob ay ang nagielong bangkay ng ina ni Seon-ho. Nang malaman ni Tae-gu na nawawala na ang saranggola, ay halos mabaliw siya. Pinayuhan ni Jae-jong si Tae-gu na ibigay sa kanya ang kilom stone at pagkatapos ay ilalabas niya ito sa bansa ng ligtas. Nangako si Tae-gu na ibibigay ito sa kanya, ngunit kailangang maganap ang pagpapalitan sa paliparan dahil natatakot pa rin siya na iwanan siya ni Jae-jong muli. Ginamit ni Nam-soon ang magic mirror para subaybayan si Tae-gu. Kinuha niya ang kilom stone na nakatago sa ilalim ng isang bahay sa proyekto. Napansin ni Nam-soon ang bato kaya agad siyang pumunta doon. Sa kabilang banda, inihanda na ni Jae-jong ang lahat para kay Tae-gu para makapunta sa ibang bansa. Ipinakita ni Tae-gu kay Jae-jong ang kilom stone. Ngunit hindi nakipagtransaksyon si Tae-gu. Kinuha niya ang baril at pinatay ang isang demonyo na nagkukubli bilang tao na si Jae-jong. Pagkatapos noon ay dali-dali siyang tumakbo patungong airport. Pagdating niya doon, tinanong siya ng staff ng airport kung may maibibigay siya sa kanya. Sinabi ni Tae-gu na wala siya kaya kinuha ng security staff ang bato na nakatago sa bulsa ng kanyang jacket. Sinaksak ng babaeng staff ang hita ni Tae-gu dahil taglay niya ang masamang kaluluwa ni Jae-jong. Tapos biglang bumalik ang oras sa puntong nagtransaksyon silang dalawa sa bahay. Bago noon ay napatay lang ni Tae-gu ang ilusyon na nilikha ni Jae-jong. Kinuha ni Jae-jong ang kilom stone na matagal na niyang hinahanap. Masaya siyang tumawa dahil nakamit na niya ang kanyang layunin. Kasabay nito, nalaman na ng pulisya na si Tae-gu ang killer. Sa kabilang banda ay binuo na ni Jae-jong ang mga bahagi ng katawan sa isang kumpletong tao. Ang kilom stone na ito ay parang puso na magbibigay buhay. Nang ilalagay na niya ito ay dumating si Nam-soon para pigilan siya. Ibinato niya ito sa ere at inihagis na parang isang bagay. Habang papatayin na sana ni Nam-soon si Jae-jong, ay binanggit nito si Daon. Gusto nitong sabihin ang isang bagay tungkol sa massacre ng pamilya ni Daon. Nagkwento si Jae-jong tungkol sa 26 taon na ang nakakaraan, matapos ang nabigong pag-aalsa, ay nakatakas siya mula sa impyerno. Sa oras na iyon ay nasugatan siya, kaya nagpagala-gala siya at nakilala si Tae-gu. Agad niyang naramdaman na ang pagkauhaw nito sa dugo ay magliligtas sa kanyang buhay. Si Tae-gu mismo ang pumatay sa kanyang ama nang pagalitan siya nito. Agad na lumitaw si Jae-jong at inamin na siya mismo ang demonyo. Hiniling niya kay Tae-gu na pumatay ng tao at dalhin ang iba't ibang bahagi ng katawan. Kapalit nito ay tutulungan niya si Tae-gu na magkaroon ng marangyang buhay na pinapangarap nito. Agad siyang pumasok sa katawan ng ama ni Tae-gu at mula noon ay naging bahagi na ng pamilya. Nang araw na iyon ay nalaman ng ina ni Seon-ho na pinatay ng kanyang anak sa labas ang isang tao. Ikinuwento niya ito sa kanya,
ngunit hindi niya alam na ang nasa harap niya ay isang demonyo. Ang naging resulta ay ikinulong siya ni Jae-jong at Taegu sa basement hanggang sa mamatay siya sa uhaw, at si Taegu din ang umatake sa pamilya ni Daon. Hindi matanggap ni Namsoon ang mga sinabi ni Jae-jong, balak niya sanang tapusin ito, ngunit may bumukas na pinto. Biglang nabuhay ang ina ni Seonho at sinugod si Namsoon, ngunit madali rin siyang napatumba nito. Nang bumagsak si Sejong, kumawala rin ang demonyo sa kanyang katawan. Pagkatapos, nagpatuloy silang dalawa sa pag-atake sa isa't isa. Ngunit dahil sa superior na kapangyarihan nito, hindi naging kalaban si Taegu kay Bitna, kaya madali lang niya itong napatumba. Pinatay niya ito gamit ang espada mula sa impyerno, at dahan-dahang nawala ang katawan nito at lumipad patungo sa portal na ipinatawag niya. Kasabay nito, si Wonjong ay tumatakas, hindi siya makapunta sa airport kaya ngayon ay naghahanap siya ng paraan upang makatawid ng hangganan sa pamamagitan ng dagat. Sa kasamaang palad, nakahanda si Daon na umambush dito. Ipinakilala niya sa kanya na siya ang anak ng biktima nito. Agad na binunot ni Wonjong ang baril at binaril si Daon, ngunit nailagan niya ito. Nang makabaril ng ilang beses ay naubusan siya ng bala, pagkatapos ay tinugis siya ni Daon. Agad na kinuwestiyon ni Daon si Wonjong at binigyan siya ng mga suntok. 25 taon niyang hinintay na makita ang hinayupak na ito. Nasa pagitan ngayon si Daon ng pagpatay sa kanya o hindi. Kung papatayin niya ito ay mapupunta siya sa impyerno kasama nito. Ngunit kung ibibigay niya ito kay Bitna ay nasa sa kanya na ang lahat ng desisyon. Pagkatapos ng matinding pag-iisip, pinili niyang huwag kumilos, pinusasan niya ang hinayupak at ibinigay sa pulisya para asikasuhin. Paglabas, agad na lumapit si Daon upang yakapin si Bitna. Umiyak siya, mga luha na pinigilan niya sa loob ng 25 taon. Ilang araw matapos ang paglilitis kay Wonjong, na punong-puno ng mga kamag-anak ng mga biktima na naghihintay ng nararapat na kaparusahan para sa kanya. Sa loob, naghahanda si Bitna na lumabas para sa paglilitis ng lumitaw si Baen dahil nahanap niya ang bato ng kilum at naibalik si Satanas sa impyerno, kaya nabura na ang lahat ng kanyang kasalanan. Nais ni Baen na palayain ni Bitna si Wonjong at parusahan ito, diretsong itapon sa impyerno. Ito ang magiging huli niyang misyon. Kung tatanggi siya, hihilahin siya pababa sa impyerno at haharap sa isang kakilakilabot na kamatayan na ganap na kaiba sa naunang intensyon ni Bitna. Biglang inanunsyo ni Bitna na hindi matutuloy ang paglilitis. Iurong niya ang petsa sa loob ng 2 araw na ikinagulat ng lahat ng naroroon. Kasabay nito, nakatanggap si Daon ng balita na inatake si Seonho at isinusugod sa ospital, kaya agad na pinuntahan ni Daon si Seonho upang alamin ang sitwasyon. Ipinapalagay ni Seonho na inatake siya ni Wonjong at ayaw din niyang tumestigo dahil sa takot, gaano man kalaki ang pagkikayat ni Daon. Sa kabilang banda, pinuntahan ni Bitna si Wonjong upang tanungin tungkol sa kamera at video recording ng pagpapahirap sa ina ni Seonho, ngunit sinabi niya na hindi siya sapat upang malaman ang tungkol sa obra maestrang iyon. Dito, nag-alok si Bitna ng panukala kay Wonjong, tutulungan niya itong makalaya. Kapalit nito kailangan niyang patayin o dalhin ang mga bahagi ng katawan ng mga biktima sa kanya. Nais ni Bitna na bilang isang demonyo ay mabuhay siya ng matagal. Mayroon na siyang bato ng kilum at nais sundan ang yapak ni Jongjun pagkatapos ng ilang pag-iisip. Nais malaman ni Wonjong kung ilang tao ang kailangan niyang patayin. Nagsimula siyang maniwala sa mga salita ni Bitna, ngunit hindi niya alam na iyon ay bitag niya. Pagkalipas ng ilang araw, naganap ang unang paglilitis ni Wonjong. Nahatulan siya ng pagkidnap, pagpapahirap at pagpatay kay Kapitan Kim at inirekomenda ng taga-usik ang habang-buhay na pagkakakulong. Tinanong siya ni Bitna kung siya ang salarin sa serial murder case, 25 taon na ang nakakaraan. Agad niyang itinanggi iyon at maging ang pagpatay kay Kapitan Kim. Sinabi ng abogado niya na ang kanyang nakababatang kapatid na si Seonho ang gumawa niyon, at may ebidensya ang abogado na bumili si Seonho ng baril at bala 5 taon na ang nakalipas. Habang ipinagpapaliban ni Bitna ang paglilitis, biglang dumating si Seonho at inamin niyang kasama siya sa pagpatay kay Kapitan Kim. Nang gabing iyon, kinontrol niya ang aking kapatid, nakita ko iyon kaya sinaksak ko siya sa balikat. Kaya pinilit ako ng aking kapatid na atakihin ang mga residente sa yungib ng Chon. Dahil tumanggi silang lumipat, sinabi niya na kailangan patayin lahat. Lumuluha si Seonho at yumuko upang humingi ng tawad sa mga biktima na naroroon. Tinatanong ng abogado si Seonho tungkol sa kanyang fingerprint sa baril na ginamit para patayin si Kapitan Kim. Ipinaliwanag niya na nilinis ng kanyang kapatid ang kanyang mga fingerprint sa baril at ibinigay ito sa akin. Hindi lang iyon, nakita rin ni Seonho ang kanyang kapatid na pinatay ang isang batang lalaki sa kuweba ng Chon, at kahit nasaksihan niya ito, wala siyang nagawa dahil sa sobrang takot. Pinatay niya ang mga inosenteng mahihirap, nilamon ang aking ina at ginutom siya hanggang mamatay, at ginamit pa ang kamera upang i-record ang eksenang iyon. Bago nito, nilusob ng pulisya ang isang basement sa kuweba ng Chon. Iyon ang sikretong lugar na madalas puntahan ni Wonjong. Dito, natuklasan ni Daon ang maraming cassette tape na nakatago sa isang safe. Ito ang mga eksena na nagpapakita kay Wonjong na pumapatay ng mga inosenteng biktima.
Ibinigay ni Daon ang lahat ng ito kay Bitna upang makita, ito ang magiging konkretong ebidensya upang makasuhan ang hinayupak. Bumalik sa korte, muling tinanong ni Bitna kung ang akusado ba ang salarin sa serial murder. Sa puntong ito, inamin ni Wonjong na pinatay niya sila, ngunit ayaw niyang humingi ng tawad sa mga pamilya ng biktima doon. Sa kabaligtaran, sinabi pa niya na masaya siya at nasisiyahan sa paggawa nito, na nagpagalit sa lahat sa hinayupak na ito. Ang mga kapatid ni Bitna ay nagalit nang malaman na lalabagin niya ang salita ni Baen, kahit na ito ay magdulot ng kanyang kamatayan. Sa pagkakataong ito, hindi na palalayain ni Bitna si Wonjong para parusahan niya mismo. Gusto niyang ipakulong ito alinsunod sa batas tulad ng kagustuhan ng mga biktima. Nais ni Bitna na ilihim ng lahat ang bagay na ito kay Daon dahil kapag nalaman niya ay pipigilan niya ito sa paggawa nito. Pagkatapos, pinuntahan ni Bitna si Daon, gusto niyang pagkatiwalaan siya kahit anong hatol pa ang ibigay niya. Ngunit kung sa huli ay kinamumuhian pa rin niya ako, kalimutan mo na ako, iginiit ni Daon na hindi niya ito kamumuhian at hindi rin niya ito kalilimutan. Kinabukasan, ipinagpatuloy ang paglilitis kay Wonjong. Bago magbigay ng hatol si Bitna ay pinayagan niya itong magsalita ng huling salita. Maiksi lang niyang sinabi na naniniwala siya na magbibigay ang hukom ng tamang desisyon at pagkatapos noon ay sinimulan na ni Bitna ang paghatol. Si Wonjong ay nahatulan ng mass murder at nahaharap sa pinakamataas na parusang kamatayan. Lubos siyang nagulat, habang ang lahat ay nagdiwang sa tuwa dahil sa nararapat na parusa para sa kanya. Kasabay nito, isang hiwalay na paglilitis para kay Seon-ho ang naganap, inakusahan siya ng pagbabanta kay Kapitan Kim gamit ang armas. Para sa pagkidnap at pananakit kay Judge Bitna, hinatulan si Seon-ho ng 15 taong pagkakakulong. Paglabas, ibinigay ni Seon-ho kay Bitna ang isang papel at sinabing, tulungan mo ako, ang safe ay nasa aking silid. Nang gabing iyon, ibinigay ni Bitna ang sulat na ipinadala ni Seon-ho sa biktima, ikinuwento niya ang kwento kung paano pinatay ni Wonjong ang anak ng babae. Iyon ay isang hapon na umuulan noong 1999, nasaksihan ni Seon-ho ang anak ng babae na nakahandusa sa sarili nitong dugo. Nakita ni Seon-ho ang isang regalo na iniwan ng bata at itinago niya ito hanggang ngayon. Sa loob ay isang regalo na may kasamang liham na nais ipadala ng bata sa kanyang ina. Nangako ang bata na magiging mabuting anak upang hindi na kailangang magtrabaho ng husto ang kanyang ina. Nangako ang bata na aalagaan ang kanyang nakababatang kapatid sa halip na ang kanilang ina, ngunit hindi nangyari ang lahat dahil sa hinayupak na si Wonjong. Kasabay nito, biglang natagpuan si Seon-ho na nagpakamatay, at nang dumating ang pulisya ay huli na ang lahat. Kinabukasan, may nagpadala kay Wonjong ng isang Biblia na naglalaman ng mapa ng bilangguan at kung paano makatakas dito. Dahil hindi niya sinunod ang utos, nagpadala ang kanyang ama ng mga tao para parusahan si Bitna. Pumayag siyang harapin ang kamatayan, ngunit gusto niyang gumawa ng isa pang bagay bago umalis. Agad na nakipagkita si Bitna kay Daon, kung saan humingi ng tawad si Bitna dahil hindi niya natupad ang pangako niyang protektahan siya. Hinawakan ni Bitna ang kamay ni Daon at sinabi na mahal niya ito at hinalikan niya ito sa labi, habang hindi pa rin alam ni Daon na malapit na siyang iwan ni Bitna ng tuluyan. Lumuluha si Bitna habang nagpapaalam kay Daon. Mabigat ang kanyang mga hakbang ngunit ang kanyang kaluluwa ay nais na manatili sa kanya. Nang gabing iyon, nagmamadaling tumakbo si Aja Jong sa istasyon ng pulisya upang hanapin si Daon. Sinabi niya na pigilan si Ate Bitna, mamamatay na raw siya. Walang pag-aalinlangan, agad na pinuntahan ni Daon si Bitna, ngunit huli na siya nang matanggap na nito ang parusa mula sa kanyang ama. Dahan-dahang bumagsak si Bitna sa harap ni Daon at agad siyang isinugod sa ospital sa kritikal na kondisyon. Sa kasamaang palad, hindi siya nakatakas sa kamatayan. Sa harap ng sitwasyong ito, parang gumuho ang mundo ni Daon. Ang taong nagpahayag lang ng pagmamahal sa kanya kaninang hapon ay wala na ngayon. Umiyak si Daon ng husto at paulit-ulit na hinaplos ang pisngi nito. Biglang tumibok muli ang puso ni Bitna, kaya dali-daling tumakbo si Daon upang humanap ng doktor. Nasa impyerno si Bitna ngayon at nasa harap niya si Baen. Dito ay patuloy siyang magdurusa ng isa pang parusa dahil sa hindi pagsunod sa utos ni Baen. Ipinaliwanag ni Bitna na naghatol siya ng may malinis na konsensya ng isang hukom at hindi siya nagsisisi sa kanyang mga ginawa. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng walang hanggang impyerno. Naghanda si Bitna na pumasok doon, ngunit lumitaw ang anghel at pinigilan siya. Ipinadala siya ng Diyos dito at sinabi niyang si Bitna ay isang mabuting tao at hindi nararapat na magdusa ng ganoong parusa. Binigyan ng Diyos si Bitna ng isa pang buhay. Ang salita ng Diyos ay hindi kayang suwayin kahit ni Baen. Ginamit niya ang kanyang supernatural na kapangyarihan upang pagalingin ang sugat ni Bitna at nagising siya sa tabi ni Daon. Ang kanyang sugat ay nawala na parang walang nangyari. Kasabay nito, nakatanggap si Daon ng balita na nakatakas si Wonjong sa bilangguan at ngayon ay naghahanda siyang tumakas mula sa bansang ito. Ang pera at peking pasaporte ay inihanda na ng kanyang mga tao. Dito binanggit ng lalaki ang tungkol sa mga share ng kumpanya na ipinangako ni Wonjong.
Ngunit hindi gagawin iyon ni Wonjong, sa halip ay malupit niyang tinanggal ang lalaking ito. Pagkatapos noon, nakatanggap si Wonjong ng tawag mula sa empleyado ng pasaporte. Sinabi niyang may problema ang kanyang pasaporte at kailangan itong ipagawa kinabukasan. Kaya napilitan si Wonjong na bumalik sa bahay para magtago. Ngunit hindi niya alam na ang empleyado na tumawag ay si Bitna mismo at naroroon na siya ngayon sa bahay na iyon. Sinimula ni Bitna na parusahan ang hinayupak na si Wonjong, gumawa siya ng sarili niyang virtual na mundo para sa kanya at sinimulan siyang pahirapan. Dito, magiging isang mangangaso si Bitna, at ang biktima ay walang iba kundi si Wonjong, nakakatanggap siya ng mga pana mula kay Bitna hanggang sa bumagsak siya. Pagkatapos noon, hinila ni Bitna si Wonjong sa impyerno, at sa pagkakataong ito ay naroroon din si Jongjun. Nais ni Bitna na magpatayan silang dalawa, ito rin ang pagkakataon para makaganti si Jongjun kay Wonjong sa mga ginawa nito sa kanya. Pagkatapos noon, bawat isa sa kanila ay may hawak na espada at sumugod sa isa't isa. Matapos ang ilang sagutan ay tuluyang bumagsak si Wonjong sa harap ng espada ni Jongjun, ngunit hindi pa sapat iyon para sa kanya. Hinila ni Bitna si Wonjong sa pinangyarihan ng massacre sa pamilya ni Daon noon. Hawak ni Bitna ang saranggola na ginamit niya para patayin ang mga biktima. Sumugod siya sa kanya, ngunit sinagutan siya ng saksak ng saranggola na nakaputol sa magkabilang kamay niya. Nais ni Bitna na iparamdam sa kanya ang sakit na naranasan ng mga miyembro ng pamilya ni Daon, pagkatapos ay ibinalik niya ito sa realidad sa sarili niyang bahay. Dito, patuloy na pinahirapan ni Bitna ang isip at katawan ng hinayupak na ito, ipinaranas niya sa kanya ang pakiramdam na mas masahol pa sa kamatayan ang mabuhay. Pagkatapos ng pagpapahirap, tinapos ni Bitna ang buhay nito gamit ang pamilyar na espada, nilagyan niya ng tatak ang noo nito, unti-unting lumitaw ang pintuan ng impyerno at nilamon ang kaluluwa ni Wonjong. Kinabukasan, nang dumating ang pulisya sa pinangyarihan, isinabit na ni Bitna si Wonjong sa isang malaking piraso ng kahoy, at sa harap niya ay ang mga bahagi ng katawan ng mga biktima na kanyang pinatay at kinuha. Pagkatapos ng lahat, natatakot si Daon na umalis si Bitna, kung gayon, gusto niyang sumama sa kanya sa impyerno. Ngunit sinabi ni Bitna na hindi siya pupunta kahit saan ngayon, binigyan siya ng 3 taong bakasyon bago bumalik sa impyerno. Tuwang-tuwang niyakap ni Daon si Bitna, na wala na ang lahat ng kanyang kinatatakutan. Walang kamalay-malay, lumipas ang 2 taon, at masaya pa rin sina Bitna at Daon na magkasama. Si Bitna ay isa pa ring hukom, ngunit bilang isang hukom ng mortal na mundo. Ang assistant ni Bitna ay madalas na pumupunta sa templo. Dito ay nakakatulong sa kanya upang makapag-isip at mabawasan ang kanyang pagkademonyo. At isang araw, biglang dumating si Baen kay Bitna. Sa pagkakataong ito ay mayroon siyang isang kawili-wiling misyon para sa kanya. Kung papatayin niya ang isa 0 makasalanan at ibababa sila sa impyerno sa huling taon na ito, mabubuhay siya bilang isang normal na tao magpakailanman, malaya siyang pipili kung gagawin niya ang misyon o hindi. Nang gabing iyon, agad na ibinunyag ni Bitna ang misyong ito kay Daon, ngunit mayroong isang bagay na nagpalito sa kanya. Kung papatayin niya ang mga makasalanan, kailangan niyang magbigay ng mas magaan na sentensya at palayain sila na magdudulot ng sakit sa mga pamilya ng biktima na hindi dapat gawin ng isang tunay na hukom. Para kay Daon, hindi siya tumututol sa ginawa ni Bitna, lubos siyang naniniwala sa mga desisyon nito. Ayaw niyang payuhan si Bitna kung tatanggapin ba ang misyon na ito o hindi dahil desisyon niya iyon. Kinabukasan, may bago na namang paglilitis si Bitna. Inakusahan ang hinayupak na ito ng pagnanakit at pagsubaybay sa isang babaeng biktima. Ang nakakabahala ay wala siyang anumang pagsisisi sa kanyang ginawa na nagpagising sa demonyong bahagi ni Bitna at ipinagpaliban niya ang paglilitis. Paglabas, nakita ni Bitna ang mga estudyante ng elementarya, nagtataka silang nagtanong kay Bitna kung isa siyang hukom. Mahina niyang sinabi sa kanila na isa siyang demonyo, lahat ay natawa at sinabing paano naman magiging napakaganda ng isang demonyo. Sumunod, nagtaka ang mga bata kung bakit natatakpan ang mga mata ng estatwa ng hukom at may hawak na espada. Ipinaliwanag ni Bitna na sa pamamagitan ng pagtakip sa mga mata ay makapagbibigay siya ng tumpak na hatol. Ang paghawak ng espada ay para sa patas na pagpaparusa. Patuloy na nagtanong ang mga bata kay Bitna kung isa ba siyang mabuting hukom. Nag-alinlangan si Bitna at sinabing siya ay isang hukom mula sa impyerno. Ito ay nagpapatunay na ipagpapatuloy ni Bitna ang kanyang landas sa pagpaparusa sa mga masasamang tao at tatanggapin niya ang misyon na ito mula kay Baen. Dito nagtatapos ang pelikulang Judge from Hell. Paalam at makikita nyo kaming muli sa susunod na mga pelikula.